Nagsisimula ang kwento habang naghahanda ang isang assassin para sa isang misyon. Ang pangalan niya ay Ryuta, at laking gulat niya nang makita ang isa pang hitman sa malapit. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ito ang kilalang-kilalang silent assassin. Isinumpa ni Ryuta ang kanyang malas, ngunit tumanggi siyang hayaang may isang big shot na kumuha ng kanyang target, at naghanda siyang labanan ito. Walang pag-aalala tungkol sa karangalan para sa kanya, dahil pareho nilang alam ang kanilang pinapasok noong pumasok sila sa negosyo ng pagtapos ng buhay para sa pera. Inilunsad ni Ryuta ang kanyang shuriken sa silent assassin, ngunit hindi siya makapaniwala ng kahit papaano ay hindi niya nataman ang kanyang target. Naiwasan ng silent assassin ang susunod na atake, at sumugod ang dalawa sa isa't isa. Pareho nilang hinugot ang kanilang mga espada at nagbanggaan ng may napakalaking puwersa. Sumunod ang isang labanan ng espada, ngunit ang silent assassin ay may isang uri ng kagamitan na nagbibigay daan sa kanya upang desarmahan ang kanyang kalaban. Dahil walang espada, mabilis na bumaling si Ryuta sa kanyang shuriken sa malapitan, ngunit kahit papaano ay naiwasan sila ng silent assassin. May isa pang sandata si Ryuta habang binubunot niya ang isa pang sandata, ngunit naiwan siyang gulat nang mawala ang silent assassin sa harap mismo ng kanyang mga mata. Natakot si Ryuta nang makita niyang muling nagpakita ang kanyang kalaban sa likuran niya, ngunit wala ng oras para mag-isip habang napagtanto niya ang panganib na kanyang kinalalagyan. Desperadong lumalaban si Ryuta para sa kanyang buhay, ngunit ang agwat sa kasanayan sa pagitan nila ay sobrang layo, at lalo itong napagtatanto ni Ryuta sa bawat pag-atake. Hinaharangan ang kanyang mga pag-atake ng walang gaanong pagsisikap, at kalaunan ay gumanti ang silent assassin. Itinusok niya ang kanyang punyal sa braso ni Ryuta, at habang sumisigaw si Ryuta sa sakit, nabali ang kanyang binti. Sigurado si Ryuta na mas marami siyang natamong pag-atake laban sa kanyang kalaban, ngunit malinaw na ngayon na hindi ito mahalaga laban sa silent assassin. Isinumpa ni Ryuta ang kanyang malas sa huling pagkakataon habang pinapanood niya ang sarili niyang espada na bumagsak mula sa langit, at tinapos nito ang kanyang buhay. Pagkatapos ay pumasok ang silent assassin sa bahay upang gawin ang kanyang trabaho, ngunit sa hindi malamang dahilan, nag-atubili siya. Nagpumiglas siya sandali, ngunit kalaunan, nagawa niyang iangat ang kanyang espada bilang paghahanda sa pagtatapos ng buhay ng kanyang target. Sa sandaling iyon, binalikan natin ang panahon bago naging silent assassin ang ating bida. Ang pangalan niya ay Akiro, at siya ay nasa isang klase na puno ng ibang mga estudyante. Ang ibang mga estudyante ay nakikisalamuha sa isa't isa, pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa araw na iyon, ngunit si Akiro ay nakaupo ng mag-isa at nagbabasa ng manga. Sinabi ng kanyang kaklase na si Saturn na interesado rin siya sa isekai tulad ng binabasa ni Akiro, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Akiro na binabasa lang niya ang anumang libre. Hindi man lang kilala ng ibang mga estudyante kung sino si Akiro kahit na nasa klase sila buong taon, ngunit may isa pang estudyante na nagsabing hindi siya ang tipo ng taong magpapahanga sa kahit sino. Hindi na nakakagulat ang katotohanan ito kay Akiro, na alam niya kung paano siya nawawala sa background sa halos lahat ng pagkakataon. Kasabay nito, isang kakaibang telepono ang nabasag at isang uri ng mahiwagang bilog ang nagpakita sa kisame, na ikinagulat ng lahat. Isang spell ang gumana, at naiwan ang mga estudyante sa gulat nang mapagtanto nilang na-teleport sila sa kung saan. Natutuwa ang lahat na buhay pa, at dumating ang isang lalaki para sabihin sa kanila na gusto silang makausap ng hari. Wala pa ring ideya ang mga estudyante kung ano ang nangyayari, at nagtataka sila kung ito ba ay isang uri ng kalokohan. Nagtanong sila kung ano ang nangyari, ngunit pinatahimik silang lahat ng sorcerer. Mahinahong nagpasalamat ang hari sa mga estudyante sa pagsagot sa kanyang tawag mula sa kanilang malayong kaharian, at isiniwalat na ang mundong ito na kanilang kinaroroonan ay tinatawag na Morgan. Kasalukuyan silang nasa kaharian ng tao na tinatawag na Reddis, ang pinakamalaking bansa sa kontinente ng tao. Kasalukuyang inaatake ng mga demonyo ang mga tao, at ayon sa Propacia, tanging isang bayani mula sa ibang mundo ang may kapangyarihang talunin ang Demon Lord. Tuluyan ng naligaw ang mga estudyante, ngunit malawak ang kaalaman ni Akiro tungkol sa mga kwentong isekai. Puno sila ng mga adventurer, bayani, at mga kasanayang may kapangyarihan, kaya't napangiti si Akiro habang nakakaramdam ng pananabik sa kung ano ang mangyayari.
Ipinahayag ng sorcerer na oras na para tukuyin kung sino ang bayani sa kanila, at maaaring isa lamang ang mayroon. Kailangang hawakan ng mga estudyante ang isang bolang kristal at sabihin ang salitang katayuan sa kanilang isipan upang malaman kung ano ang kanilang klase. Sabik na lumapit ang unang estudyante para subukan, ngunit nadismaya siya nang makitang hindi siya isang bayani at isa lamang siyang tagapagsanay ng hayop. Sa kabila ng mahinang titulo, ipinaliwanag ng sorcerer na ang kanyang mga panimulang istatistika ay higit na nakahihigit sa isang karaniwang tao sa mundong ito, at sigurado siyang ang lalaking ito ay makikilala sa alamat kasama ng bayani. Sinubukan ito ng ilang iba pang estudyante, at binigyan sila ng mga titulong tulad ng manggagamot at disenchanter. Marami pa ring natitirang estudyante, ngunit ipinaliwanag ng sorcerer na kahit bago pa man hawakan ang bowl ang kristal, makikita na ng mga estudyante ang kanilang mga istatistika sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng status sa kanilang mga isipan. Nalaman ni Saturn na isa siyang wind mage, at isiniwalat ni Akiru na isa siyang assassin. Sinabi ni Saturn na bagay iyon sa kanya dahil maraming estudyante ang hindi man lang namalayan na kasama pala si Akiru sa kanilang klase. Pagkatapos, napansin ni Akiru na mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga istatistika at ng ibang mga estudyante. Mas mataas ang kanyang mga numero kaysa sa kanila at mas maraming kakayahan. Sumunod si Saturn, kaya hinawakan niya ang bowl ang kristal, at lahat ay namangha nang ibunyag nito na siya ang bayani. Hindi ito nakakagulat sa sorcerer, dahil si Saturn ay may pambihirang mga istatistika. Karaniwan, ang mga tao ay mayroon lamang humigit kumulang 500 na lakas ng pag-atake kahit sa pinakamataas na antas, ngunit halos doble iyon kay Saturn. Hindi rin nagulat ang ibang mga estudyante, dahil si Saturn ay palaging matalino, atletiko, at sikat. Matapos makita ang mga istatistika ng bayani, lalo pang nalito si Akiru sa kung gaano kataas ang kanyang sariling mga istatistika, lalo na't walang ibang malapit dito. Hindi maiwasan ni Akiru na makaramdam ng kakaiba, at iniisip niya kung nagsasabi ba ng totoo ang hari tungkol sa Demon Lord. Walang alam si Akiru tungkol sa mundong ito, kaya ang pagbubunyag ng kanyang abnormal na mga istatistika ngayon ay maaaring maging problema. Mabuti na lang at bilang isang assassin, si Akiru ay may kakayahang tinatawag na conceal presence, at umaasa siyang may lalabas siya nito sa sitwasyon. Inactivate ito ni Akiru at natuwa nang makitang nawala na siya sa paningin, at hindi na siya makita ni Saturn. Natapos ang pagsubok sa bowl ang kristal nang hindi man lang kinailangang gawin ito ni Akiru, kaya nagpatuloy sila sa susunod na hakbang. Bibigyan sila ng anumang kagamitan na kailangan nila, at inihanda na ang mga silid para sa kanilang pagtulog. Nagtungo ang lahat sa kani-kanilang mga silid, ngunit napansin ni Akiru ang isang kamera sa pasilyo at napagtanto niyang minomonitor sila. Hindi sila sinabihan tungkol dito, kaya mas natitiyak ni Akiru na may itinatago sila. Nakahanap si Akiru ng isang silid na walang nag-abalang linisin, na nangangahulugang wala silang pakialam dito, at malamang na walang makakahanap sa kanya. Nakahanap si Akiru ng ilang damit na maaaring isuot ng isang assassin, at inihanda niya ang sarili upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Tumungo siya sa labas kung saan pinatitibay ng tanawin ang katotohanang sila ay talagang nasa ibang mundo. Nagulat si Akiru sa kanyang sariling atletikong husay habang papunta siya sa tuktok ng kastilyo, at natukoy niya na tiyak na nakuha niya ang estereotipikong bonus sa pagpapatawag. Nang sandaling iyon, may narinig siya at itinago ang kanyang presensya. Narinig ni Akiru ang hari na tumutukoy sa mga estudyante bilang mga isip bata. Sinabihan siya na ang mga estudyante ay mga isip bata lamang mula sa isang mundong walang mahika, at hindi sila magiging problema. Natuwa ang hari na marinig ito at ipinahayag na magpapatuloy sila ayon sa plano. Gayunpaman, ang tanging mensahe niya ay hindi maaaring pahintulutang pumasok ang mga estudyante sa mga archive ng kastilyo, dahil ayaw niyang matuto sila ng marami. Pagkaalis ng prinsesa, nakita natin na tahimik na nakasunod si Akiru sa hari, at nakumpirma ang kanyang mga hinala. Hindi niya alam kung ano ang kanilang hinahanap, ngunit alam niya na mayroon silang ginagawang masama. Ngayon pa lamang naunawaan ni Akiru ang tahimik na kawalan ng kasawian sa likod ng kanyang mga bagong kasanayan, napagtanto niya na madali niyang matatapos ang buhay ng hari. Nagawa niyang lumapit sa pinakamahigpit na binabantayang tao sa mundong ito nang walang nakakapansin, at ang kanyang buhay ngayon ay nasa kamay ni Akiru. Gayunpaman,
hindi ito ginawa ni Akiro, at basta na lamang nawala. Kinabukasan, nag-aalmusal ang lahat, ngunit nakatago pa rin si Akiro. Iniisip niya kung dapat ba niyang iwasan ang kanyang pagtatago at sabihin sa lahat ang kanyang nakita, ngunit hindi siya sigurado kung maniniwala sila sa kanya. Nang sandaling iyon, sinabi ni Saturn sa lahat na dapat silang magtulungan. Binigyan sila ng mga dakilang kapangyarihan pagkatapos dumating sa mundong ito, at sa palagay niya ay dapat nilang gamitin ang mga ito upang tulungan ang mga tao. Plano ni Saturn na talunin ang Demon Lord tulad ng sinabi ng hari, at gusto niyang tulungan siya ng iba. Lahat ng mga estudyante ay namotivate sa kanyang pananalita, ngunit iba ang pananaw ni Akiro. Ipinapalagay nilang lahat na ang hari at ang prinsesa ay kanilang mga kakampi, at nasa sabik pa silang gawin ang kanilang hiniling. Nilinaw nito kay Akiro na mahirap silang kumbansihin sa katotohanan. Kalaunan, ipinakilala ang mga estudyante kay Mithril, ang commander ng kabalyero na kilala bilang Huling Bastion. Inisip ng kanyang kanang kamay na nagngangalang Gilbert na parang mapagpanggap siya, ngunit mayroon silang mas mahahalagang bagay na pag-uusapan. Inihayag ni Mithril na magsisimula na ang pagsasanay ng mga bayani, at sa loob ng isang buwan ay papasok sila sa isang piitan upang subukan ang kanilang mga kakayahan. Siyempre, nanatili si Akiro sa mga anino at nagpasya na kailangan niyang kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa piitan na ito. Sandali na umalis si Mithril, at natigilan si Akiro nang kausapin niya ito. Hindi kailanman tinanggal ni Akiro ang concealed presence, kaya naisip niya kung mayroon itong anumang uri ng pinakamataas na duration na naubos na. Mas nagulat pa siya nang tiyakin sa kanya ni Mithril na aktibo pa rin ang kanyang concealed presence at inihayag na medyo espesyal ang kanyang mga mata. Ang mga mata ni Mithril ay mesteko, at nakakakita ang mga ito ng mga pagkakaiba sa temperatura. Walang pagpipilian si Akiro kundi ang lumaban upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit pinakalma siya ni Mithril sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi niya sasabihin sa hari or prinsesa ang tungkol sa kanya. Mabilis na itinuro ni Akiro na kakampi nila si Mithril, ngunit ipinaliwanag ni Mithril na masalimuot ang mga bagay sa pagitan nila. Hiniling ni Mithril kay Akiro na huwag sabihin iyon sa hari, at naramdaman ni Akiro na mapagkakatiwalaan niya ito. Isiniwalat ni Akiro na gusto niyang makita ang mga archive dahil wala siyang alam tungkol sa mundong ito, lalo na ang mahika or mga kasanayan. Inisip ni Mithril kung anong antas na ang conceal presence skill ni Akiro, at nagulat siya nang marinig na nasa pinakamataas na antas na ito. Gayunpaman, karamihan sa iba pang mga kasanayan ni Akiro ay level 1 pa lamang, at wala siyang ideya kung paano ito iaangat. Inalok siya ni Mithril na turuan siya ng personal at ipinaliwanag na hindi makikita ni Akiro ang hinahanap niya sa mga archive. Tuwang-tuwa si Akiro sa alok at sa ideya ng paglakas sa bagong mundong ito, ngunit kailangan pa rin niyang mahanap ang daan pabalik sa sarili niyang mundo, dahil may pamilya siyang naghihintay sa kanya. Lubos na nauunawaan ni Mithril ang kahalagahan ng pamilya, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam kung paano makakabalik si Akiro. Sa huli, itinuro ni Mithril na kailangan ni Akiro na maging mas malakas sa anumang paraan. Kung sakaling matapos ang kanyang buhay bago siya makauwi, masasayang ang kanyang mga pagsisikap. Sa pinakamababa, tiniyak ni Mithril kay Akiro na matutulungan niya itong maging isang mahusay na assassin. Ayaw ni Akiro na tumanggap ng mga pabor ng libre, kaya sinabi ni Mithril na maaari niya itong gantihan sa pamamagitan ng pagkukwento sa kanya ng kanyang lumang mundo. Tinanggap ni Akiro ang mga kondisyon, at formal na nagpakilala ang dalawang lalaki. Dahil kay Mithril, nalaman ni Akiro na bukod sa mga tao at demonyo, ang mundong ito ay mayroon ding mga elves at mga beast folks. Pinadaan siya ni Mithril sa pagsasanay na para kay Akiro ay kaduda-duda, ngunit tiniyak sa kanya ni Mithril na ang mga push-up gamit ang mga daliri na may mga bato sa kanyang likod ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Ang pagpuksa sa mga halimaw ang tanging paraan upang ma-level up ang klase ng isang tao, ngunit ang mga kasanayan ay maaaring mapataas sa pamamagitan ng pagsasanay. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinaalam ni Gilbert kay Mithril na maayos ang pag-unlad ng mga estudyante, ngunit malaki ang kanyang workload. Karamihan sa responsibilidad ay napunta sa kanya dahil si Mithril ay nakatuon ng buo sa pagsasanay kay Akiro. Ngunit sinabi ni Mithril na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili dahil ang mga kwento ni Akiro tungkol sa kanyang lumang mundo ay nakakaaliw.
Si Akiro ay lubhang kawili-wili rin dahil ang kanyang kasanayan sa concealed presence ay na-max out. Ang katotohanang ito ay ikinagulat ni Gilbert dahil tanging ang kauna-unahang bayani sa kasaysayan ang nakamit ang gawaing iyon. Dumating si Akiro, kaya nag-excuse si Gilbert, at isiniwalat ni Akiro na palihim siyang pumapasok sa mga archive gabi-gabi para magbasa. Siya mismo ay naghahanap ng kaalaman, at natagpuan niya ang isang nakakatakot na maliit na libro na inilarawan niya bilang isang nakakatakot na maliit na libro. Hindi na bago kay Mithril ang aklat na ito, dahil siya ang sumulat nito. Naglalaman ito ng mga plano para sa isang kudeta, ngunit ibinalat kayo ito ni Mithril bilang isang aklat ng mga recipe upang itago ito sa mga archive. Alam talaga ni Mithril na mahahanap din ito ni Akiro kalaunan, at natutuwa siya na maaari na niyang ibunyag ang higit patungkol sa nangyayari. Ipinaliwanag niya na ang hari ay nasira na at hindi na maaayos pa at handang magbayad ng isang kakilakilabot na halaga upang baguhin ang mga patakaran ng mundo. Hindi siya maaaring pahintulutang gawin ang kanyang pinaplano, ngunit ang mga kabalyero ay may utang na loob sa maharlikang pamilya. Mula sa kanyang nabasa, nasabi ni Akiro na hinahanap ni Mithril ang isang mapayapang pagtatapos sa paghahari ng hari. Ngunit iniisip ni Akiro na mas madali kung siya na lang mismo ang mag-alis ng hari. Walang kaugnayan si Akiro sa mundong ito, kaya walang pumipigil sa kanya. Inihayag ni Akiro na nagkaroon siya ng pagkakataon noong unang gabi na ipinatawag sila, ngunit hindi niya ito magawa. Sinabi ni Mithril na tama ang kanyang ginawang pagpili dahil ang pasanin ng pagtapos ng buhay ng isang tao ay isang mabigat na pasanin. Maaaring isang assassin si Akiro, ngunit sinabi ni Mithril na hindi ibig sabihin nito ay obligado siyang tumapos ng buhay ng sinuman. Tinagubilinan siya ni Mithril na huwag magtapon ng dugo, lalo na kung balak niyang bumalik sa kanyang dating mundo. Sumang-ayon si Akiro, dahil tiyak na madidismaya ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae kung uuwi siyang assassin. Sinabihan siya ni Mithril na maging isang assassin na may respeto sa buhay upang sa gayon ay makabalik siya ng buhay sa kanyang pamilya. Hindi maintindihan ni Akiro kung bakit siya inaalagaan ng husto ni Mithril, at isiniwalat ni Mithril na ito ay dahil malaki ang inaasahan niya sa kanya. Nang ipatawag, hindi basta sumang-ayon si Akiro sa lahat. Sa halip, ginamit niya ang kanyang utak at nagpa siya kung ano ang pinakamahusay na gagawin. Tanging isang taong nakaranas ng maraming paghihirap at nalampasan ang lahat ng ito ang may kakayahang gawin iyon. Alam ni Akiro ang ibig niyang sabihin, dahil ipinaliwanag niya na nabuhay siya sa likuran sa buong buhay niya at walang pumansin sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na may pumuri sa kanya, kaya't nakaramdam si Akiro ng kaunting pasasalamat sa kanya. Kung gayon, hahanapin ni Mithril si Akiro para tulungan siya sa kanyang kudeta bago bumalik sa kanyang mundo. Siyempre, sinabi niya na pananatilihin nila itong mapayapa, at pumayag si Akiro na kahit papaano ay pag-isipan ito. Maya-maya, nakita natin na tapos na ang buwan, at oras na para pumunta ang mga estudyante sa labyrinth. Habang dumadaan sila sa lungsod, ang mga estudyante ay iginagalang bilang mga bayani. Namangha si Akiro sa dami ng mga tao, at hindi siya makapaniwala na lumabas silang lahat para lang makita silang pumunta sa lokal na piitan. Nakita ni Akiro ang isang babae sa di kalayuan, at natigilan siya nang agad na nagpakita si Akiro sa likuran niya. Gusto niyang malaman kung bakit nakatitig ito sa kanila, kaya ipinaliwanag niya na tinatrato siya ng lahat at ang kanyang mga kaibigan na parang mga bayani. Ang problema ay ang mga bayaning ito ay walang alam tungkol sa kung ano ang isinakripisyo upang ipatawag sila rito. Walang ideya si Akiro kung ano ang kanyang pinag-uusapan, ngunit ang babae ay walang interes na magpaliwanag. Sa halip, sinabi niya na magkikita silang muli kapag natuklasan niya mismo ang katotohanan. Umalis siya, ngunit sigurado siyang hindi ito ang huling pagkakataon na magkikita sila. Sa labyrinth, nakita natin na ang mga estudyante ay nakaranas na ng maraming engkwentro sa mga halimaw. Isang estudyante ang natakot nang magpakawala sila ng isa pang bitag, ngunit naroon si Akiro upang alisin ang banta. Napagpasyahan ni Mithril na ngayon na ang magandang panahon para umatras at sinabing maayos ang lahat sa kanilang unang pagkakataon. Ginamit ni Mithril ang kanyang banal na espada upang linisin ang isang landas, at nagtakbuhan palabas ang lahat ng estudyante. Sa kasamaang palad, mas marami pang halimaw ang kanilang nakasalubong, ngunit naalala ni Saturn na binigyan siya ng prinsesa ng smoke bomb na magpapaalis sa mga halimaw.
Nang ihagis niya ito, natuwa si Saturn nang makitang gumana ito, ngunit may mali. Sa halip na pigilan ang mga halimaw, tila binago sila nito tungo sa isang mas mabangis na bagay. Dumating si Gilbert, natakot nang makita ang isang Minotaur, dahil ang isa sa mga iyon ay hindi dapat nasa itaas na palapag. Hindi nag-atubili si Akiro kahit isang sandali habang mabilis siyang kumilos at nagtungo sa likod ng Minotaur. Isinalok niya ang kanyang espada sa halimaw, ngunit nagulat ang lahat nang mabali ang kanyang punyal. Napilitan si Akiro na umatras, kaya nag-alok si Saturn na tulungan siya, ngunit malinaw na masyado siyang nasugatan. Bali ang kanyang mga braso, kaya sinabihan siya ni Akiro na huwag niyang pilitin ang sarili, ngunit sumagot si Saturn na kung hindi niya paprotektahan ang klase, sino ang paprotekta? Sumugod pabalik si Akiro sa labanan at ipinaalala kay Saturn na siya ang napiling bayani. Ang kanyang kapangyarihan ay para sa pagliligtas ng mundo, kaya dapat din siyang protektahan. Ipinaliwanag ni Akiro na kaya ng lahat na pangalagaan ang kanilang mga sarili, dahil iyon ang dahilan kung bakit sila dumaan sa napakaraming pagsasanay. Hindi matanggap ni Saturn ang kanyang sariling pagkabigo, at nagsisimula siyang masiraan dito. Naisip ni Akiro kung paano palaging responsable si Saturn, ngunit ang responsibilidad na kanyang pinapasan ngayon ay napakalaki para sa isang tao. Gayunpaman, tila sumosobra na ang kawalan ng pag-asa ni Saturn. Kaya't nagpaorasyon si Akiro sa isang disenchanter. Ang kanyang dispel magic ay nag-alis ng isang bagay sa isip ni Saturn, at natigilan siya nang makitang isinumpa si Saturn. Iniwan siya ni Akiro upang ipagpatuloy ang pagdispel sa kanya, at nagmadali siyang bumalik sa labanan. Nabigla si Mithril nang ibunyag ni Akiro na gagamit siya ng isang partikular na atake na matagal na nilang pinagtatrabahuhan, at sinabi ni Akiro na lahat ng iyon ay para mabuhay siya. Pumunta si Akiro sa isang partikular na lugar, at sinabihan siya ni Mithril na maghintay sa kanyang senyales. Pagkatapos ay ginamit ng kabalyero ang kanyang kidlat na atake upang magdulot ng matinding pinsala sa halimaw at upang ikulong ito sa lugar. Nakita natin na nakarating na si Akiro sa likuran nito, at pinaganya niya ang kanyang mahika ng anino. Ang mahika ng anino ni Akiro ay nagbago ng isang anino tungo sa isang madilim na pabilog na lawa sa ilalim niya. Kayang manipulahin ni Akiro ang anino, ibaluktot ito ayon sa kanyang kagustuhan, ngunit hindi pa niya ito lubos na natututunan na kontrolin. Nahirapan siyang gamitin ito laban sa halimaw, kaya nagpa siya si Mithril na kailangan niyang lumaban muli habang ang halimaw ay nakakawala sa kanyang stun. Pumasok ang Minotaur upang atakihin si Mithril, ngunit nabigla si Mithril nang mautusan ni Akiro ang kanyang anino na pigilan ang halimaw. Kahit nasa mga unang yugto pa lamang ng pag-aaral kung paano gamitin ang kakayahan, nakakagawa pa rin si Akiro ng ilang shadow spike na tumatagos sa Minotaur. Hindi lang iyon ang kaya ng kanyang shadow magic, dahil inutusan ito ni Akiro na hilahin pababa ang halimaw, at ang kanyang mga shadow spike ay nagsimulang hilahin ang Minotaur papunta sa kanyang anino. Kailangan pa ring magsikap si Akiro upang makontrol ng maayos ang mahika na ito, ngunit nagawa niyang itulak pa ang kanyang sarili at ilubog ang katawan ng Minotaur sa kanyang lawa ng kadiliman. Ang ulo nito na lamang ang natitira sa ibabaw ng lupa, kaya hinasa ni Akiro ang gilid ng kanyang shadow pool upang ihiwalay ang ulo ng halimaw sa katawan nito. Pinanood ng iba nang may kaunting takot ang kanilang mga mata habang ang nakakatakot na pag-atake ni Akiro ay marahas na sinira ang Minotaur. Lubos na napagod si Akiro pagkatapos ng hindi kapani-paniwalang gawaing ito, ngunit may mali. Nawalan siya ng kontrol sa anino, na napilitan si Gilbert na sumigaw para makabalik ang lahat. Kinatatakutan ni Akiro ang pinakamalala habang nahihirapan siyang mabawi ang kontrol, ngunit naroon si Mithril upang patatagin siya sa pamamagitan ng isang mahinahong paalala na kumalma. Sinunod ni Akiro ang mga salita ng kanyang tagapagturo habang nakabawi siya ng focus at nagawang makontrol muli ang kanyang anino. Tinapos niya ang shadow magic spell, ngunit ang paggamit nito ay nagdulot sa kanya ng paghingal. Kinilala ni Mithril kung gaano kalaki ang hirap na kailangan para magamit ang isang nakakatakot na kakayahan, ngunit buong pagmamalaking itinuro ni Akiro na nakaligtas siya. Nakabalik ang grupo sa kastilyo nang walang kahit isang nasawi, at sinabi ni Mithril na lahat ng ito ay salamat kay Akiro. Sa kabilang banda, binibigyan ni Akiro ng lahat ng kredito ang kanyang tagapagturo, dahil siya lamang ang dahilan kung bakit hindi nawala sa kontrol ang kanyang anino. Hindi naman ito nakakagulat, dahil muntik nang magwala ang spell habang nagsasanay.
Sinabi ni Mithril na isa pa rin itong malaking misteryo, dahil hindi pa niya naririnig ang isang karagdagang kasanayan na tinatawag na shadow magic bago niya nakilala si Akiro. Malinaw na napakalakas nito, ngunit ang kahusayan at kontrol nito ay lubhang kulang. Naisip ni Mithril na dapat silang maging mas maingat sa paggamit nito sa hinaharap, at sumang-ayon si Akiro dahil kailangan pa niyang magsagawa ng mas maraming pagsasanay upang makontrol ito. Pagkatapos ay binigyan ni Mithril si Akiro ng isang katana, isang sandatang ginawa mismo ng pinakaunang bayani. Siyempre, nagtataka si Akiro kung bakit ito ibinibigay ni Mithril sa kanya sa halip na sa kasalukuyang bayani, kaya ipinaliwanag ni Mithril na nasa bayani na ang banal na espada. Higit sa lahat, ayaw ni Mithril na may makaalam nito dahil ninakaw niya ito mula sa imbakan ng kayamanan ng kaharian. Nabigla si Akiro nang marinig ito, ngunit nagpasalamat siya sa kanyang tagapagturo para sa regalo. Ang talim ay inukit ng unang bayani, na pinangalanan itong God Knight. Ang lahat ng usap-usapan tungkol sa unang bayani ay nagpapaalala kay Akiro na ang kasalukuyang bayani ay nasa masamang kalagayan sa piitan. Inihayag ni Mithril na ang sumpa na sumasalot sa kanya ay mabangis at ayaw nitong mawala. Mukhang hindi rin ito aksidente, at may magandang ideya si Mithril kung sino ang may pananagutan. Nang gabing iyon, pinanood natin ang prinsesa habang gumagawa ng isang uri ng madilim na mahika habang sinasabing si Saturn ay isang huwad na bayani at isang puppet. Nabigla siya nang biglang nagpakita si Akiro mula sa kung saan upang sirain ang kanyang madilim na kristal. Hiniling niya kung sino ito, ngunit hindi siya pinansin ni Akiro at idineklara na ang kanyang misyon na palayain ang bayani mula sa kanyang sumpa ay sa wakas ay tapos na. Pinahiya siya ng prinsesa dahil sa pagpasok niya sa silid ng isang babae nang walang pahintulot, ngunit hindi naglalaro si Akiro. Itinaas niya ang kanyang espada sa lalamunan nito at itinuro na hindi ito babae. Mas maituturing siyang mangkukulam, at hiniling niya kung bakit niya isinumpa ang bayani. Ipinaliwanag ng prinsesa na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa hari, kaya't nagtataka na lamang si Akiro kung bakit niya sinusunod ang kanyang mga utos. Sa kasamaang palad, wala sa kanyang mga tanong ang nasagot, dahil paulit-ulit na inuulit ng prinsesa na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa hari. Wala itong napala, kaya nagpa siya na lang si Akiro na umalis. Sa kasamaang palad, pagkatapos niyang gawin iyon, nakita natin na ang prinsesa ay may ilang mas maitim na kristal na nakatago, bawat isa ay katumbas ng ibang ipinatawag na bayani. Sa ibang lugar, nagulat si Akiro kay Mithril, na kinumpirma na tama siya tungkol sa prinsesa at sa hari. Nagulat si Mithril nang marinig na si Akiro ay nagpakita ng sarili sa prinsesa, kaya ipinaliwanag ni Akiro na gusto niyang makakuha ng mga sagot mula rito. Walang nangyari mula roon, kaya ipinaliwanag ni Mithril na siya ay puppet lamang ng hari. Iminungkahi ni Mithril na magpahinga si Akiro para sa gabi ngunit nagbabala laban sa pagtulog sa kastilyo. Hindi maintindihan ni Akiro kung bakit, kaya isiniwalat ni Mithril ang kanyang nakakakilabot na hula. Naniniwala siya na ang prinsesa ay magpapatuloy na ngayon sa pagsumpa sa lahat ng iba pang mga estudyante. Siyempre, hindi niya magagawang hawakan si Akiro dahil wala siyang alam tungkol dito, ngunit mas magiging mapanganib ang mga bagay-bagay. Hindi magagawang sampay ng prinsesa si Akiro, kaya malamang nasusubukan niya itong tapusin. Ipapahanap ng hari sa kanyang mga sundalo ang bawat pulgada ng kastilyo hanggang sa matagpuan nila ang misteryosong taong humarap sa prinsesa. Iniisip ni Akiro kung plano ba ni Mithril na pag-alitan siya dahil sa pagbubunyag ng sarili, ngunit napagpasyahan ni Mithril na ang mga maling desisyon ay bahagi lamang ng pagiging mature. Trabaho ng mga matatanda na bumawi rito, kaya naman sinabi ni Mithril na narito siya para bantayan si Akiro. Hiniling ni Akiro na sana ay mas marami pang matatandang katulad ni Mithril ang nasa mundo niya, kaya nagbiro si Mithril na dapat siyang isama ni Akiro pagbalik niya sa mundo niya. Sinabi niya na gustong-gusto niyang makita ang lahat ng ikinwento sa kanya ni Akiro, ngunit binawi ni Akiro ang sinabi niya at nagbiro na parang nakakainis ito. Pagkatapos matulog sa kagubatan, nagising si Akiro na nagtataka kung bakit napakaraming kaguluhan sa labas ng kastilyo. Habang papalapit siya sa isang grupo ng mga gwardya, nagtaka si Saturn kung nasaan nagpunta si Akiro. Natuwa lang si Akiro na makitang nasira na ang sumpa kay Saturn, kaya sinabi niya kay Saturn na natulog lang siya. Nagtataka si Akiro kung ano ang nangyayari, ngunit may masamang balita si Saturn, at may kinalaman ito kay Mithril.
Nalaglag ang puso ni Akiro nang marinig niya ang pangalan ni Mithril, at walang pag-aalinlangan, nagmadali siyang tingnan kung ano ang nangyari. Sa kasamaang palad, ang tanging naghihintay sa kanya ay kawalan ng pag-asa, nang matagpuan niya ang walang buhay na katawan ni Mithril sa lupa. Durog na durog si Akiro habang ang kanyang tagapagturo at tanging kaibigan ay nakahiga pa rin sa harap niya na may hawak na punyal na nakabaon sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Akiro habang nagmamakaawa siyang may magsabi sa kanya ng nangyari, ngunit may nagsabi sa kanya na itigil na ang pag-uugali. Sinabi nila na hindi sila naniniwala at itinuro na ang punyal na tumapos sa buhay ni Mithril ay kay Akiro. Mabilis na ipinaalala ni Akiro sa kanila na nabali ang kanyang punyal noong nakikipaglaban siya sa Minotaur, ngunit naghihinala pa rin sila. Walang sino man ang talagang nagtitiwala kay Akiro habang kinukumpronta nila siya tungkol sa palaging nawawala at nagpapakita lamang para sa pagsasanay. Walang nakakaalam kung saan siya pumupunta or kung ano ang ginagawa niya, at bigla na lang siyang sumulpat sa piitan. Si Akiro ang pinakamalihim sa lahat ng estudyante, at naniniwala ang iba na siya ang pinakamalaking sospek. Mabuti na lang at ipinagtanggol siya ni Saturn sa pamamagitan ng pagtatalo na hindi nila maaaring akusahan si Akiro ng walang anumang ebidensya. Sa kasamaang palad, ayaw makinig ng hari kahit kanino, at idineklara niya na si Akiro ang nakagawa ng malaking kasalanan sa pagpaslang sa commander ng kabalyero. Malinaw na labis itong ikinatutuwa ng prinsesa, kaya napagtanto ni Akiro na siya ay naset up lamang. Bago pa man nila siya mahuli, gumamit si Akiro ng conceal presence at nakatakas. Inutusan ng hari ang kanyang mga tauhan na hanapin siya, ngunit nakita natin na naroon pa rin si Akiro. Bumulong siya sa pinakamalapit na kakampi ni Mithril, si Gilbert, at nakilala ni Gilbert ang kanyang boses. Isiniwalat ni Gilbert na si Mithril ay talagang napaslang ng mga personal na assassin ng hari na tinatawag na Night Ravens, at hinahabol din nila si Akiro. May kutob si Mithril na may mangyayari, kaya nag-iwan siya ng ilang supply para kay Akiro. Sinabihan siya ni Gilbert na kunin ang kanyang mga supply at tumakas mula sa kaharian. Nagpasalamat si Akiro sa lahat ng kanyang nagawa, at nais ni Gilbert na manatili siyang ligtas. Nang mapagtanto ang napakalaking panganib na kanyang kinalalagyan, walang ibang nagawa si Akiro kundi gawin ang gusto ni Mithril. Kinuha niya ang kanyang mga supply at tuluyang umalis. Nang gabing iyon, hindi makapaniwala ang hari kung gaano kadaling wakasan ang buhay ni Mithril habang kinukutya rin si Akiro. Iniulat ng prinsesa na natapos na niya ang paglalagay ng mga sumpa sa lahat ng mga estudyante maliban sa bayani. Ang natitira na lang sa kanilang plano ay ang pag-iisip ng dahilan para magdeklara ng digmaan sa silangan, at kailangan ng hari na maging epektibong mga pyon ang mga estudyante para maisakatuparan nila ito. Tiwala siya na hindi magtatagal si Akiro sa kagubatan ng mag-isa, ngunit nagpasya pa rin siyang habulin siya ng Night Ravens kung sakali. Tungkol naman kay Akiro, nakita natin na pumasok siya sa isang piitan at naalala niya ang sinabi sa kanya ni Mithril. Ipinaliwanag ni Mithril na kung sakaling matagpuan ni Akiro ang kanyang sarili na tumatakas, wala nang mas magandang lugar para magtago kaysa sa isang piitan. Sa kasamaang palad, limitado ang tubig sa mga piitan, kaya ang mabuhay sa isa ay mangangailangan ng maingat na pagpaplano. Hindi lang iyon ang sinabi niyang magandang gamit ng mga piitan, dahil ito rin ang pinakamagandang lugar para pataasin ang kanyang klase. Habang palalim ang pasok ni Akiro sa isang piitan, mas malakas ang mga kalaban na makakaharap niya at mas lalakas ang kanyang kakayahan. Hindi maiwasan ni Akiro na magtaka kung bakit hindi lahat ay pumapasok sa mga piitan, kaya ipinaliwanag din ni Mithril ang mga panganib. Inihayag niya na ang nakatagong presensya ni Akiro ay hindi gagana sa mga halimaw na may mas mahusay na pangamoy at pandinig. Gayunpaman, kung mapapahusay ni Akiro ang kanyang kasanayan sa pagpaslang, may tatago niya ang kanyang amoy, mga yapek, at maging ang kanyang heat signature. Sinubukan ni Akiro na gawin iyon ngayon, ngunit hindi ito ganoon kadali. Ang piitan ay mapanganib, at ang mga halimaw na kanyang kinakalaban ay napakalakas. Sa kabila ng lahat ng ito, pagkatapos ng ilang linggong pananatili sa piitan, nagawa ni Akiro na makarating sa ika-69 na palapag kung saan mas marami pa siyang nahaharap na panganib. Gayunpaman, naalala niya ang huling sinabi sa kanya ni Mithril. Sinabi niya na sa kabila ng lahat ng panganib na dulot ng piitan, sulit ang lahat. Kapag umabot na sa 100 ang antas ng klase ni Akiro,
magbubukas siya ng isang espesyal na kasanayan na garantisadong makakatulong sa kanya na mabuhay sa mundong ito. Inutusan ni Mithril si Akiro na tumungo sa labyrinth ng Kanten upang masubukan niyang tapusin ang mga boss na nasa bawat ika-10 palapag. Kapag nakapasok na si Akiro sa silid ng boss, hindi siya makakaalis hanggat hindi niya natatalo ang boss or hanggang sa masawi ito. Gayunpaman, kung mananalo si Akiro, makakakita siya ng napakalaking paglago sa kanyang mga kakayahan. Matapos talunin ang huling 6 na boss, papasok na ngayon si Akiro sa silid ng boss sa ika-70 palapag. Sa sandaling magsimula ang labanan, agad na masasabi ni Akiro na ang halimaw na ito ay mas mapanganib kaysa sa iba. Ang mga kuko nito ay madaling makapunit sa kanya sa isang atake lamang. Ngunit hindi lang iyon, ang halimaw na ito ay bahagyang ahas din, at ang kamandag nito ay lubhang nakakapanghina. Ginawa ni Akiro ang lahat para makaiwas sa walang humpay na mga pag-atake, ngunit kalaunan ay nahuli siya ng halimaw at dinurog ang kanyang mga tadyang. Kahit na nakakaramdam ng matinding sakit si Akiro, napagtanto niya na kung dito magtatapos ang kanyang buhay, hindi na siya makakauwi. Ang pinakamasama sa lahat, hindi niya magagawang ipaghiganti ang kanyang tagapagturo. Nagsisimula pa lamang ang halimaw, kaya't inihagis nito si Akiro na parang basura. Gayunpaman, napagdesisyonan na ni Akiro na kailangan niyang gawin ang lahat ng walang pagpipigil. Pinaganya niya ang kanyang shadow magic at isang sunod-sunod na shadow spike ang agad na tumusok sa halimaw. Dahil sa galit, inutusan ni Akiro ang kanyang mahika na punatan ang halimaw, at ang pag-atake ay lalong naging malupit, na walang awa na tinamaan ang halimaw. Nagtagumpay si Akiro, ngunit nawalan siya ng malay at ang acidic na dugo ng halimaw ay nagdudulot pa rin ng pinsala. Nang sandaling iyon, habang nananatiling walang malay si Akiro, isang boses ang nagpahayag na ang kanyang shadow magic ay may sariling isip. Napagtanto nito na ang mga pinsala ni Akiro ay lumampas na sa katanggap-tanggap na mga parametro, kaya automatiko nitong kinontrol ang shadow magic upang makapasok sa recovery mode. Gayunpaman, walang sapat na mana si Akiro, kaya nagpa siya ang boses na gamitin ang mga imbakan ng mana na nakatago sa loob mismo ng shadow magic. Kinabukasan, sinabi ni Saturn sa lahat na gusto niyang umalis at labanan agad ang Demon Lord. Mabilis na itinuro ng lahat na sila ay nasa gulat pa rin sa pagpaslang ni Akiro sa buhay ni Mithril, at hindi pa sila handa para sa labanan. Gayunpaman, ang mga estudyante ay napakawalang galang at walang pakialam, kaya pinaghihinalaan ni Saturn na ito ay dahil sa sumpa ng prinsesa na sinabi sa kanya ni Gilbert. Inihayag ni Saturn na kailangan na lang niyang umalis, ngunit may ilan pang nagsabi na sasama sila sa kanya. Bumuo si Saturn ng isang grupo kasama nila, ngunit nagulat siya na pinayagan silang umalis ng napakadali. Siyempre, ang hari ang may gustong talunin nila ang Demon Lord sa simula pa lang, kaya makatuwiran na palayain niya sila. Hindi maiwasan ni Saturn na magtaka kung bakit sumama ang mga kasama niya sa grupo, at isiniwalat nila na kaya nilang makawala sa sumpa. Si Yoki ay isang disenchanter, kaya lumalaban siya sa mga sumpa. At nitong mga nakaraang araw, nararamdaman na niya kapag may ibang taong isinumpa. Tinulungan niya ang pagpapalaya ng ilan sa mga iba, ngunit may papel din si Kyusok doon. Hindi malinaw sa kanyang alaala ang ginawa niya, dahil parang kinokontrol siya. Ang tanging natatandaan ni Kyusok ay ang pagiging nasa isang silid kung saan niya binasag ang maraming kristal. Iyon lang, dahil ginamit niya ang katana para gawin ito, ngunit wala siyang ideya kung saan ito nanggaling. Nalaman natin na kagagawan ito ni Gilbert. Mayroon siyang kasanayan sa manipulasyon na mas malakas kaysa sa anumang sumpa pagdating sa pagkontrol sa mga individual na tao. Matapos sirain ang mga kristal, idineklara ni Gilbert na nagawa niyang isagawa ang huling utos ni Mithril, at nais niya ang ligtas na paglalakbay patungo sa mga bayani mula sa ibang mundo. Para kay Kyusok, iniisip niya kung paano niya dapat makausap si Akiro sa lalong madaling panahon. Hiniling niya na sana ay ginawa niya ito ng mas maaga, at kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa hindi niya pagtatanggol kay Akiro noong siya ay inaakusahan. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, ipinapakita na nakilala pala ni Kyusok si Akiro sa labas ng paaralan. Nagtatrabaho si Akiro, ngunit ayaw niyang malaman ito ng sino man, lalo na ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Nalaman ng dalawa na pareho silang may mga nakababatang kapatid na babae sa iisang klase, at nagulat sila nang malaman nilang sila ay matalik na magkaibigan. Hindi naman talaga naging malapit ang dalawang lalaki,
ngunit mas naiintindihan ni Kyusok si Akiro kaysa sa kanilang mga kaklase. Pagbalik kay Akiro, nagising siya matapos maalala si Kyusok, at umaasa siyang maayos ang kalagayan niya. Siyempre, umaasa rin siya para sa kanyang ina at kapatid na babae, ngunit mabilis niyang naalala na may mas mahahalagang bagay. Nagulat siya nang malaman niyang wala na siyang nararamdamang sakit, at tiningnan niya ang kanyang status screen. Tumaas ng husto ang kanyang mga istatistika simula nang pumasok sa piitan, ngunit ang pinakanakakagulat ay halos puno na ang kanyang HP. Sigurado siyang bali ang kanyang mga tadyang at mabilis na kumakalat ang lason. Ipinapakita rin sa kanyang screen na ang kanyang shadow magic ay level 5 na ngayon, noong level 3 pa lang ito bago pumasok sa boss room. Ibig sabihin, nakatalon ito ng 2 level sa pamamagitan lamang ng paggamit nito ng isang beses. Hindi lang iyon, mas madali rin itong kontrolin kumpara sa unang beses na ginamit niya ito. Sigurado si Akiro na may kakaibang nangyayari sa kanyang shadow magic, ngunit ang magagawa na lang niya ngayon ay patuloy na gumalaw. Tumungo si Akiro sa ika-75 palapag kung saan niya nakasalubong ang isang slime monster. Hindi sila gaanong malalakas, kaya kakaiba na makakita ng isa rito sa ibaba. Ngunit nagulat si Akiro nang makita niyang may isang babae sa loob nito. Isa siyang elf, at sinabi ni Akiro na siya ang may pinakamagandang mukha na nakita niya. Nagpa siya si Akiro na hintayin itong magkamalay. Samantala, naalala niya na gusto niyang subukan ang isang kakaibang skill na mayroon siya. Ito ay tinatawag na World Eyes, ngunit pagkatapos niya itong i-activate, mabilis niyang napagtanto na isa itong pagkakamali. Parang nabibiyak ang ulo niya, kaya kailangan niyang ihinto agad ang paggamit ng skill. Malinaw na masyadong mapanganib ang skill na ito, kaya nagpa siya si Akiro na iwasan muna itong gamitin. Sa sandaling iyon, nagising ang elf na babae, at tinanong siya ni Akiro kung ayos lang ba siya. Sinabi ng babae na ayos lang siya, ngunit nahirapan si Akiro na paniwalaan siya, at nagtataka siya kung bakit. Hindi sinabi sa kanya ni Akiro, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakita niya ang status screen nito. Ipinapalagay niya na maaaring may kinalaman ito sa kakayahan sa World Eye, ngunit hindi siya sigurado. Gayunpaman, ang sigurado siya ay ipinapakita ng status screen nito na ang kanyang HP ay bumaba na lamang sa halos 2% ng kanyang max. Napansin ni Akiro na ang babaeng ito ay mayroon ding World Eye skill, at iniisip niya kung makikita rin ba nito ang kanyang status screen. Tinawag siya ng babae sa kanyang pangalan habang tinatanong ang dahilan ng kanyang pagiging nasa piitan, ngunit hindi ito magalang. Sinabi pa rin ni Akiro na pumunta siya rito para mag-level up, pero sinabihan niya itong dapat munang itanong ang pangalan nito, kahit na nakita na niya ang status screen nito. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang pakiramdam niya, at nawalan siya ng malay sa mga bisig nito. Malala ang lagnat niya, kaya dinala siya ni Akiro malapit sa tubig. Nang magising siya, nagbiro si Akiro na nagising siya dahil sa ingay ng kanyang walang laman na tiyan. Tubig lang ang maibibigay niya sa kanya sa ngayon, pero sinabi niyang magiging maayos lang siya dahil mas mainam na uminom ng tubig kapag may lagnat. Sinabi ni Akiro na kailangan niyang magpahinga, pero masyado siyang gutom para makatulog. Ang pangalan ng babae ay Rosie, at sa kabutihang palad para sa kanya, katatapos lang maluto ang lugaw na niluluto niya, kaya kinain niya ito. Nang makita siyang kumakain na parang mabangis, napagtanto ni Akiro na gagaling din siya agad, at ang komento niya ay nagpaisip kay Akiro kung paano niya alam ang tungkol sa pag-aalaga ng may sakit. Ipinaliwanag ni Akiro na natutunan niya ito sa paglipas ng panahon dahil mahina ang kalusugan ng kanyang ina. Napansin ni Rosie ang mga sulat na ginagawa ni Akiro sa dingding, at ang nakasulat dito ay nasa ika-69 na palapag. Natagpuan siya ni Akiro sa ika-75 na palapag, kaya nagtaka siya kung bakit ito bumalik, lalo na't sinusubukan niyang mag-level up. Ipinaliwanag ni Akiro na ito ang pinakamalapit na lugar para sa kanya, at kailangan ni Rosie na uminom. Ibig sabihin, binuhat siya ni Akiro hanggang dito, ngunit gusto lang malaman ni Rosie kung isa ba siyang kalaban at kung nahawakan ba siya nito sa anumang kakaibang lugar. Agad na pinatigil ito ni Akiro sa pamamagitan ng paglilinaw na hindi siya kalaban at sinabihan na lang siyang matulog muli. Matutulog nga siya, ngunit sinabi muna niya rito na isa talaga siyang maharlika. Alam na ito ni Akiro dahil nakita na niya ito sa status screen nito kanina. Sinabi niya kay Akiro na wala pang nakagawa nito para sa kanya, at nakatulog siya.
Natuwa si Akiro at nagpa siya na magpapahinga rin siya. Nakakatulog lang si Akiro dahil mayroon siyang detect danger spell na naka-activate at lumalawak ang sakop nito kaya natatakpan din nito si Rosie. Bago pa man tuluyang makatulog si Rosie, naramdaman niya ang spell ni Akiro sa kanya, at napagdesisyonan niyang maaaring mabait itong tao. Kinabukasan, nakarating si Akiro sa floor 80. Hiniwa niya ang tiyan ng isang higanteng ogre, at gumamit si Rosie ng gravity spell para durugan ng isa pa. Mas maayos na ngayon si Rosie, kaya hindi maiwasang magtanong ni Akiro kung bakit niya pa rin ito sinusundan. Sinabi niya na hindi niya ito sinusundan at nagkataong papunta lang siya sa direksyon na iyon. Hindi naniniwala si Akiro, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya ito paprotektahan. Nainis si Rosie dahil kahit alam niyang may superhuman strength si Akiro, isiniwalat niya na kaya niyang alagaan ang sarili. Kalaunan ay nakarating sila sa susunod na boss chamber kung saan nagpakita ang isang mabangis na dragon. Hindi ito nag-aksaya ng oras bago umatake, kaya gumamit si Akiro ng nakatagong presensya para makarating sa mas magandang lugar. Ginamit ni Rosie ang kanyang malakas na gravity spell para bigyan ng oras si Akiro. Ngunit ang dragon na ito ang pinaka-nakakatakot na kalaban na kanyang nakaharap. Pinabagsak siya ng dragon, at sinabi ni Rosie kay Akiro na ang halimaw ay malamang na sinusubaybayan ang kanyang mana. Ang pinakamahusay na paraan upang malabanan ito ay ang pagpapakalat ni Akiro ng kanyang mahika sa kanyang paligid. Ngunit sinabi ni Akiro na mas madaling sabihin kaysa gawin. Gayunpaman, ang kanyang mungkahi ay nagbigay sa kanya ng ideya. Iniisip ni Akiro kung paano kumikilos ang kanyang mana kapag pumasok siya sa kanyang stealth mode, at talagang nag-focus siya sa pagkontrol nito sa ibang paraan. Sa halip na takpan ng mana ang kanyang katawan upang itago ang kanyang sarili, ginagamit na ito ni Akiro ngayon bilang isang extension ng kanyang sarili. Gumagana ito dahil ang dragon ay naabala ng braso ng mana ni Akiro, at pinapayagan siyang atakihin ito mula sa ibang anggulo. Ibinigay ni Akiro ang nakakasawi na atake at nagawa pa rin niyang iligtas si Rosie mula sa pagkadurog. Hindi maintindihan ni Rosie ang nakita niya kay Akiro, kaya tinanong niya ito kung ano ang ginawa nito. Ipinaliwanag lamang ni Akiro na hindi siya sapat na mahusay upang palaganapan ang kanyang mana tulad ng iminungkahi niya, kaya ginamit niya ang mana sa paligid niya upang lumikha ng isang bagay na hiwalay sa kanyang sarili. Natigilan si Rosie, ngunit tila ang brasong ipinadala niya ay ganap na hiwalay sa kanyang katawan. Hindi iyon dapat posible, at ang tanging taong nakagawa ng ganoon ay ang unang bayani. Pagkatapos, nagulat ang dalawa nang magsimulang magningning ang dragon sa kung anong mahiwagang dahilan. Ang kumikinang na dragon ay nakakagulat na naging isang higanteng pusa. Napansin ni Rosie na medyo nanghina ito, ngunit buhay pa rin ito. Mayroon itong karagdagang kasanayan na tinatawag na shapeshifter, na nagpaisip sa kanya na hindi ito isang tunay na dragon. Nagbago lamang ito sa isa, at dapat sana ay halata iyon dahil mas malakas ang mga totoong dragon. Tungkol naman sa pangalan nito, simpleng Black Cat ang tawag dito. Nakuha ni Rosie ang lahat ng impormasyong ito gamit ang kanyang world eye, at nagtataka siya kung bakit hindi ginagamit ni Akiro ang sa kanya. Inihayag niya na hindi niya ito magamit ng maayos at ipinapalagay na ang kanyang level ay hindi sapat para makontrol niya ito. Ipinaliwanag ni Rosie na ang tunay na problema ay tinatanggihan ito ni Akiro, at magagamit niya ito kung ititigil niya ang pakikipaglaban dito. Naputol ang kanilang usapan ng magising ang pusa. Hindi makapaniwala ito matapos matalo ng dalawang ito, at isiniwalat nito na naging dragon ito para lang sa kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na may taong pumunta sa palapag na ito. Kaya, napagtanto ng pusa na masyadong binaliwala nito ang sitwasyon at masyadong pinaglaruan. Nabigla na lang si Akiro na nakapagsalita na ito, ngunit ayaw ng pusa na maliitin. Ayaw niyang mapasama sa mga halimaw na pinapagana lamang ng likas na ugali, at isiniwalat niya na nilikha siya ng Demon Lord bilang isang nilalang na may higit na talino. Hindi makapaniwala si Akiro na nagrereklamo ang pasang ito tungkol sa kung gaano ito katalino, ngunit wala siyang pakialam sa opinyon ng isang lalaking wala pang isang siglong nabubuhay. Talagang maraming sinasabing kalokohan ang pasang ito, kaya ipinaalala sa kanya ni Akiro ang sitwasyon na kinalalagyan niya. Hindi makagalaw ang pusa pagkatapos ng kanilang laban, na nangangahulugang maaaring tapusin ito ni Akiro anumang oras. Sinabihan siya ng pusa na gawin ang gusto niya,
ngunit una niyang isiniwalat na mayroon siyang mensahe na partikular para kay Akiro. Siyempre, medyo kakaiba ang dating nito, kaya nagulat si Akiro nang ipaliwanag ng pusa na ang mensahe ay mula sa Demon Lord. Sinasabi ng mensahe na hinihintay ng Demon Lord si Akiro sa kanyang kastilyo na nasa kailaliman ng kontinente ng demonyo na bulkan. Hindi maintindihan ni Akiro kung paano nalaman ng Demon Lord ang kanyang pag-iral, at nagtataka siya kung paano rin nalaman ng Demon Lord na mapupunta siya sa mismong piitan na ito. Hindi man lang masagot ng pusa ang mga tanong na ito, dahil ipinaliwanag niya na ang kalooban ng Demon Lord ay lampas sa kanyang pangunawa. Natupad na ang layunin ng pusa, kaya sinabi niya kay Akiro na maaari na niyang wakasan ang kanyang buhay ngayon. Tumanggi si Akiro, ngunit iginiit ng pusa na gawin na lang niya ito. Ang mga halimaw at demonyo ang karaniwang kaaway ng lahat ng iba pang lahi, kaya makatuwiran na gugustuhin nilang wakasan ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Akiro na wala itong kinalaman sa kanya, at higit sa lahat, ang ideyang ito na lahat ng demonyo ay kaaway ay hindi tama para sa kanya. Itinutulak ng hari ang ideyang iyon sa lahat ng mga bayani, ngunit tila may kakaiba sa buong pangyayari. Ipinaalala ni Rosie kay Akiro na hindi magbubukas ang pinto hanggat hindi naaalis ang dungeon boss or natatapos ang buhay ng challenger. Hindi pa rin nakakalimutan ni Akiro ang katotohanan ito, kaya hindi pa rin maintindihan ng pusa kung bakit hindi niya basta-basta tatapusin ang buhay nito. Ang pusa ang siyang magugulat nang sabihin ni Akiro na hindi niya ito tatapusin dahil gusto lang niya ang mga pusa. Hinangaan niya ang magulong balahibo ng pusa nito at itinuro na hindi tulad ng lahat ng mga walang isip na halimaw, maaari pa rin nila itong makausap. Napapansin ng pusa na pinagtatawanan lang siya ni Akiro, ngunit itinuro niya na silang dalawa ay magugutom sa silid na ito kung may mga buhay na hindi matatapos. Sigurado si Akiro na mayroong isang uri ng butas sa panuntunan, at nakaisip si Rosie ng isang ideya. Kung bubuo sila ng isang kasunduan sa master servant sa pamamagitan ng paggawa sa pusa bilang kanyang pamilyar, hindi na ito maituturing na isang boss. Iniisip ng pusa na ito ay isang masamang ideya dahil ang ritual upang may sagawa ito ay nangangailangan ng pambihirang kontrol sa mahika. Sigurado siyang hindi ito magagawa ng isang baguhan tulad ni Akiro, ngunit itinuro ni Rosie na nagawa lang ito ni Akiro kanina. Nagamit niya ang kanyang mana sa paraang narinig lang niya na nagawa ito ng unang bayani. Hindi man lang masabi ng pusa ang nangyari noon, ngunit humanga siya nang mapagtanto niyang nagawa siyang lokohin ni Akiro gamit ang kanyang hiwalay na mana. Sigurado si Rosie na kayang gawin ni Akiro ang ritual, ngunit tanong pa rin kung magtatagumpay ba ito or hindi. Siyempre, iniisip lang ni Akiro kung ano ang mangyayari kung mabaigo siya. Kaya, ipinahayag ng pusa na kung hindi ito gagana, isa sa kanila ang masasawi. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang pagsasama nila sa kabilang buhay. Ayos lang iyon kay Akiro, ngunit hindi maintindihan ni Rosie kung bakit siya pupunta ng ganito. Ipinaliwanag ni Akiro na iyon lang ang gusto niyang gawin, kaya tinawag siyang walang isip ng pusa. Wala ring pakialam ang pusa sa alinmang paraan, kaya sinabihan na lang niya si Akiro na ituloy na lang ito. Sinabi ni Akiro na ang ugali ng pusa ay bumabagabag sa kanya mula pa sa simula dahil tila wala itong pakialam kung ito ay mabuhay or masawi. Ipinahayag ng pusa na ang mas mahabang buhay ay walang maidudulot na mabuti sa kanya, at iyon lang ang natitira. Tinanggap ni Akiro ang sagot na ito at tinanong kung anong mga hakbang ang kailangan upang may sagawa ang ritual. Una, kailangan itong bigyan ni Akiro ng bagong pangalan. Kaya, pagkatapos ng malalim na pag-iisip, pinangalanan niya itong Night. Ang pusa ay may magandang balahibo na parang kalangitan sa gabi, kaya sa tingin niya ay perpekto ang pangalan. Tila gusto ito ng pusa, ngunit ayaw nitong baguhin ang ugali nito. Ipinaliwanag ni Rosie na ang susunod na hakbang ay ang pagkuha ni Akiro sa paa ni Night at pagbubuhos ng kanyang mana dito. Sa palagay niya ay hindi ito magiging problema para sa ating bida, ngunit nagbabala siya na kapag nagsimula na siya, wala nang pagbabalik. Kung magtatagumpay siya, ang kanilang mga kaluluwa ay magkakaugnay, ngunit kung mabaigo siya, mawawalan sila ng buhay. Labis na nag-aalala si Rosie, ngunit tiniyak sa kanya ni Akiro na mabubuhay siya. Sinimulan ni Akiro ang ritual, at nasulyapan niya kung ano ang nasa loob ng kaluluwa ng pusa. Kalmado sa una, ngunit kalaunan ay nauwi ito sa isang nakakatakot na tanawin ng isang nasusunog na lungsod.
Naroon ang pusa na tinatakot ang lungsod at tinatapos ang buhay ng mga tao. Hiniling ni Akiro na tumigil ang pusa, ngunit inatake lang siya ng pusa. Nataman si Akiro ng pinsala, at sinabihan siya ng pusa na bunutin ang kanyang espada upang wakasan niya ang kanyang buhay. Nagbabala ang pusa na kung masasawi ang kaluluwa ni Akiro dito, ang kanyang katawan ay magiging isang buhay na bangkay sa labas ng mundo. Ang tanging paraan upang makalabas siyang buhay ay sa pamamagitan ng pagpaslang sa pusa. Pagkatapos ay nagpakita ang pusa ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan habang inaatake niya si Akiro, at naramdaman ni Rosie ang sakit na nararamdaman ni Akiro. Natuwa ang pusa nang magsimulang lumaban si Akiro, at ipinaalala niya kay Akiro na dapat niya itong tapusin kung gusto niyang mabuhay. Inihanda ng pusa ang kanyang mga kuko para sa kanyang susunod na pag-atake, ngunit natigilan siya nang gamitin lamang ito ni Akiro upang tusukan ang kanyang katawan. Nawalan ng masabi ang pusa dahil hindi niya maintindihan ang sinusubukang gawin ni Akiro. Ang kailangan lang gawin ni Akiro ay tapusin siya, ngunit muling tumanggi si Akiro. Hindi kukunin ni Akiro ang buhay ng pusa, at alam niyang ayaw din ng pusa na tumapos ng buhay. Ipinaalala sa kanya ng pusa na isa siyang halimaw, ngunit itinuro ni Akiro na walang patakaran na nagsasabing kailangang wakasan ng mga halimaw ang buhay ng ibang lahi. Sinabi ng pusa na likas lang nila iyon, at kahit may katalinuhan, hindi nawawala ang kanilang likas na ugali. Naririnig ni Akiro ang lahat ng sinasabi niya, ngunit alam niyang sa kaibuturan niya ay sawang-sawa na ang pusa. Sinabihan siya ni Akiro na huwag mag-alala dahil mula ngayon ay babantayan na niya ang pusa, at hindi na niya kailangang gawin ang katulad ng ginawa niya sa lungsod kailanman. Tumama sa kaibuturan ng pusa ang kanyang mga salita habang nagsisimulang maglaho ang mundo. Natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili sa harap ng sumisikat na araw, at masayang nakaupo ang pusa sa mga bisig ni Akiro. Bumalik si Akiro sa labas ng mundo kung saan nakahinga ng maluwag si Rosie nang makitang buhay pa ito, ngunit nag-aalala si Akiro para sa pusa. Nang hawakan niya ang pusa, nakita niyang may crest na ngayon si Akiro sa kanyang kamay, at tumutugma ito sa nasa ulo ng pusa. Tuwang-tuwa si Rosie nang makitang matagumpay ang ritual at ang kaluluwa ni Akiro ay nakaugnay na ngayon sa kaluluwa ng pusa. Mas masaya na ngayon ang pusa habang ipinaliwanag niya na naging mausisa siya at gustong makita kung saan mapupunta si Akiro sa mundong ito. Natuwa ang pusa sa kanyang bagong pangalan, at kinilala niya si Akiro bilang kanyang bagong master. Nangako siyang mananatiling tapat sa kanya magpakailanman at sumumpa ng kanyang buhay kay Akiro. Ipinakilala ni Rosie ang kanyang sarili, kaya binigyan din siya ng pusa ng kanyang respeto dahil siya ang kasama ng kanyang master. Nang magtagumpay ang plano ni Rosie, isang mahiwagang bilog ang nagpakita para makalabas sila. Kinilala ng labyrinth na hindi na boss ang pusa, at maaari na silang umalis. Sandali na hinangaan ni Rosie si Akiro, at ipinahayag ni Akiro ang kanyang interes na lumipat sa susunod na palapag. Sa kasamaang palad, hindi pa rin makagalaw ang pusa pagkatapos ng kanilang laban, kaya kailangan nilang maghintay. Mabuti na lang at mananatiling bukas ang portal hanggang sa gamitin nila ito, at walang mga halimaw na papasok sa silid ng mga boss. Napagpasyahan ni Rosie na dapat silang mag-usap ng magiliw habang naghihintay, at sumang-ayon ang pusa. Magandang pagkakataon ito para makilala nila ang isa't isa, at natuwa si Akiro na makitang komportable na ang kanyang bagong kasama. Pagbalik sa labas, dumating si Saturn at ang iba pang mga bayani sa isang lugar na tinatawag na Yamato. Ang lugar na ito ay mas kamangha-mangha kaysa sa kanilang inaakala dahil narinig nila na ito ay itinatag ng isang bayani mula sa ibang mundo, tulad nila. Hinangaan ng mga lalaki ang ganda ng hitsura ng mga babae kapag nagpapalit sila ng kimono, at nasiyahan sila sa ilang pagkain na nagpapaalala sa kanila ng kanilang dating mundo. Matapos magpakasasa sa ilang nostalgia, inanunsyo ni Saturn na oras na para suriin ang kanilang sitwasyon. Naghihirap na sila, kaya kailangan nilang maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Iminungkahi ng isa sa kanila na maging mga adventurer sila dahil sinabihan siyang maaari silang kumuha ng mga quest kaagad pagkatapos magparehistro sa guild. Maganda iyon para kay Saturn, kaya lumipat sila sa susunod na paksa ng pag-uusap. Halos wala silang alam tungkol sa mundong ito, kaya kailangan nilang makipag-usap sa mga tao at makakuha ng ilang mga libro para matuto sila.
Gusto pa rin nilang makahanap ng paraan pabalik sa bahay, kaya isiniwalat ni Saturn kung ano ang sa tingin niya ay ang sagot. Hindi siya sigurado, ngunit sa palagay niya ay ang pagtalo sa Demon Lord ang pinakamabilis na paraan upang makauwi. Nabigla ang iba dito at humingi ng paliwanag. Ipinaalala ni Saturn sa kanila na ang hari at ang prinsesa ang nagpatawag sa kanila rito, kaya naman naniniwala siyang alam nila kung paano sila pauuwiin. Kung makakakuha sila ng kaunting merito sa pamamagitan ng pagkatalo sa Demon Lord, sigurado siyang makakausap nila ang hari. Hindi rin naman sila maaaring umalis ng kastilyo magpakailanman dahil naroon pa rin ang iba pa nilang mga kaklase. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Saturn na kapag mayroon na silang pera at karagdagang impormasyon, gusto niyang dumiretso sila sa kontinente ng demonyo. Gayunpaman, tumututol si Kyusok dito, dahil sinabi niyang kailangan muna nilang makipagtulungan kay Akiro. Kung mananatili sila sa Yamato, sigurado siyang makakahanap si Akiro ng daan patungo sa kanila. Ang pakikipagtulungan kay Kyusok ay pinakamahalaga dahil sinasabi sa kanya ng intuition ni Kyusok na mas malakas si Akiro kaysa sa kanila. Ang pagharap sa Demon Lord nang wala siya ay parang pagbibigay lamang ng kanilang buhay. Sumasang-ayon sa kanya ang ilan sa grupo, ngunit tutol dito ang isang estudyante dahil ipinaalala niya sa lahat na tinapos ni Akiro ang buhay ni Mithril. Mabuti na lang at tinanggihan na ng iba ang teoryang ito dahil natukoy nila na ang kanilang pananaw ay nabaluktot ng sumpa na kanilang dinanas. Itinuro ni Yoki na matagal nang nag-iisa si Akiro, kaya iniisip niya kung gugustuhin ba nitong sumama sa kanila. Si Saturn ang kanilang pinuno, kaya humingi sila ng opinyon sa kanya. Inamin ni Saturn na malamang na mas malakas si Akiro kaysa sa kanila, ngunit naniniwala siyang mahirap makipaglaban kasama niya. Siya ang tipo ng tao na hindi pa rin maalala si Saturn, kahit na magkaklase na sila simula pa noong kindergarten. Ikinagulat ito ng lahat, at sumang-ayon si Kyusok na hindi talaga si Akiro ang tipo na pinaka-kooperatiba. Alam niya ito ng higit sa sinuman dahil siya ang pinakamadalas na nakausap ni Akiro. Ipinagpatuloy ni Saturn ang pagturo na sinasabing tanging ang banal na espada ng bayani ang makakatalo sa Demon Lord. Kung totoo iyon, kailangan nilang magtulungan bilang isang grupo upang matiyak na magagawa ni Saturn ang huling atake. Sa kasamaang palad, dahil sa malaking agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila ni Akiro, malamang na hindi niya sila pakikinggan, kahit na subukan nilang magtulungan. Dahil dyan, naisip ni Saturn na dapat silang maghintay hanggang sa maging sapat na ang kanilang lakas upang makapantay si Akiro bago makipagtulungan sa kanya. Nagpasya si Saturn na mananatili sila sa bayang ito hanggang sa matagpuan sila ni Akiro, ngunit hanggat ang mga kalapit na halimaw ay nasa kanilang antas pa rin. Kung ang kanilang mga antas ay tataas ng higit sa mga antas ng mga halimaw, kakailanganin nilang maghanap ng lugar para mas tumaas pa ang antas. Gustong-gusto ng lahat ang kanyang ideya, kaya ipinahayag ni Saturn na oras na para simulan ang plano. Pagkatapos ay titingnan natin ang nakaraan ni Rosie habang siya ay hinahabol ng ilang mga elves. Hindi niya maintindihan kung bakit nila ito ginagawa, ngunit ang babaeng humahabol sa kanya ay nagtanong lamang kung bakit buhay pa si Rosie. Si Rosie ay ganap na na-corner, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi sirain ang bangin na kinaroroonan niya, na naging dahilan upang mahulog siya sa isang lawa. Ipinaliwanag ni Rosie na siya ay pinalayas mula sa kanyang bansa, at sa baybayin na kanyang dinaanan, siya ay nilamon ng isang itim na slime. Sa susunod na pagmulat niya ng kanyang mga mata, kasama niya si Akiro. Hindi maiwasan ni Akiro na maawa para sa kanya, ngunit hindi maganda ang mga bagay para sa pusa. Ang mga slime ay hindi nananakit ng mga tao, at kahit na lumunin siya nito, walang paraan na iiwan lamang siya nitong hindi natutunaw sa katawan nito. Walang paliwanag si Rosie kung bakit nangyari iyon, ngunit labis siyang nagpapasalamat para sa slime na iyon dahil ito ang dahilan kung bakit niya nakilala si Akiro. Naisip ni Akiro na dapat siyang bumalik upang makipag-ayos sa kanyang bansa, ngunit sinabi niya na wala siyang tahanan na babalikan. Ang babaeng nagpal-ayos sa kanya ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya naman iniisip talaga ni Akiro na dapat niyang subukang ayusin ang mga bagay-bagay. Sa kasamaang palad, ang pag-aaway ni Rosie sa kanyang kapatid ang dahilan kung bakit hindi na siya makabalik. Kinikilala ni Akiro na ang mga bagay-bagay ay laging pinakamahirap kapag sa pamilya, ngunit itinuro rin niya na ang mga bagay-bagay ay laging maayos dahil sa pamilya. Alam niya ito dahil mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae.
Naalala ni Akiro ang isang pagkakataon na niregaluhan niya ang kanyang kapatid ng pinakabagong iPhone 17 Pro Max dahil matagal nang may basag na screen ang luma nitong telepono. Gayunpaman, nalungkot siya dahil napansin niyang mukhang pagod si Akiro nitong mga nakaraang araw. Halata na labis siyang nagtatrabaho, at hindi niya nagustuhan na isinasakripisyo niya ang kanyang sarili para lang makabili ng isang bagay para sa kanya. Ayaw makita ng kanyang may sakit na ina na umiiyak ang kanyang anak, ngunit iginiit niya na subukang intindihin ang nararamdaman ni Akiro. Kalaunan ay kinilala ng kapatid ni Akiro ang kanyang nararamdaman at tinanggap ang kanyang regalo, ngunit sinabihan niya itong huwag ng labis na magtrabaho mula ngayon. Sinabi na ngayon ni Akiro kay Rosie na minsan ay mag-aaway ang mga pamilya, ngunit palagi silang magkakabati. Naalala ng pusa na ang pamilya ni Akiro ay nasa ibang mundo, kaya napaisip siya kung gusto ba niyang bumalik. Kinumpirma ni Akiro na gusto niyang bumalik dahil gusto niyang makita muli ang kanyang pamilya. Gayunpaman, bago iyon, may isang bagay na kailangan niyang gawin. Ang kanyang kilos ay ganap na nagbago habang siya ay nagiging seryoso, at ipinaliwanag niya na sa kanyang dating mundo ay halos hindi siya namumukod-tangi. Walang sino man ang talagang nakapansin sa kanya, at ganoon na lang siya sa buong buhay niya. Kaya nang makuha niya ang kanyang nakatagong kasanayan sa presensya sa mundong ito, medyo may katuturan ito. Gayunpaman, may isang tao na kahit papaano ay natagpuan pa rin siya sa lahat ng iyon at nagturo kay Akiro kung paano mabuhay sa mundong ito. Sa kasamaang palad, ang buhay ng taong iyon ay kinuha ng isang kasuklam-suklam na basura. Napuno siya ng galit ni Akiro, at ang kanyang madilim na mana ay lumabas mula sa kanyang buong katawan. Napagtanto niya na kung hindi kailanman nasangkot si Mithril sa kanya, maaaring buhay pa siya ngayon. Ang mapaghiganting galit ni Akiro ay nagdulot ng takot sa iba, at ipinahayag niya na hindi siya uuwi hanggat hindi niya ipinaghihiganti si Mithril. Mabilis na nawawala si Akiro sa puot na ito, ngunit nabalik siya sa realidad nang sigawan siya ni Rosie. Natakot din ang pusa, kaya hiniling niya sa kanyang master na pigilan ang kanyang balak na pumaslang. Humingi ng tawad si Akiro, at ipinaliwanag ng kanyang mga kasama na narinig na nila ang tungkol kay Mithril. Ito ay dahil sikat siya bilang commander ng mga kabalyero ng isang bansa. Pagkatapos, nagulat ang pusa nang magpasya si Akiro na pagaanan ang loob sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang guwantes at paggamit nito bilang laruan ng pusa. Hindi maiwasan ng pusa na gusto itong laruin dahil nangingibabaw ang kanyang likas na hilig sa pusa. Ipinaliwanag ni Akiro na dati ay lagi niyang nilalaro ang mga gala sa kapitbahayan ng ganito, ngunit itinuro ng pusa na hindi siya isang gala. Gusto ring subukan ni Rosie, at naglaan ng oras ang dalawa upang humanga kung gaano kalambot ang balahibo ng pusa. Hindi nagbibiro si Akiro tungkol sa pagkagusto niya sa mga pusa kanina, at ipinaliwanag ni Rosie na isa rin siyang tagahanga. Hiniling ng pusa na sana'y mas seryosohin nila ang mga bagay-bagay at ipinaalala kay Akiro na ang kanilang mga kaluluwa ay magkaugnay. Kung ang isa sa kanilang mga buhay ay magwawakas, ang buhay ng isa pa ay magwawakas din. Hindi naman masama ang lahat, dahil nakakapag-usap din sila sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga isipan, gaano man sila kalayo. Mas mabuti pa iyon kaysa sa paggamit ng cellphone, at hindi maiwasan ni Rosie na mainggit. Inamin niya na naiinggit talaga siya sa koneksyon ng pusa kay Akiro, ngunit nagkunwari siyang wala siyang sinabi matapos hindi siya marinig ni Akiro. Pagkalipas ng ilang sandali, gumaling na ang pusa, at handa nang sumulong ang grupo. Ipinaliwanag ng pusa na kahit siya ay hindi alam kung saan patungo ang labasan, at iilan na lamang sa mga demonyo ngayon ang nagtataglay ng kaalamang kinakailangan upang lumikha ng mga magic circle. Dahil napakabihira nito na iilang demonyo lamang ang makakagawa nito, nagpasya si Akiro pagkatapos niyang ipaghiganti si Mithril, na pupunta siya sa teritoryo ng mga demonyo at pipilitin silang magtayo ng isang bilog para makauwi siya. Sinabi rin ni Akiro na dadaan siya sa lugar ng Demon Lord para mapatunayan niya ang pagiging mabuti ng pusa. Ipinaliwanag ni Akiro na minsan niyang narinig na isang asul na bilog ng teleportasyon ang magdadala sa iyo sa lugar na gusto mo. Kung maraming tao ang papasok, pipiliin ng bilog ang kagustuhan ng isang tao lamang, at lahat ng tao sa grupo ay ililipat sa locus yung iyon. Itinuro ni Akiro na kung totoo iyon, kung saan sila mapupunta ay walang makakaalam. Walang pakialam si Rosie kung saan sila mapupunta dahil buong tapang niyang ipinahayag na magiging maayos siya basta't kasama niya si Akiro.
Nagulat si Akiro noong una, ngunit pagkatapos ay tuluyang hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin. Inisip niya na sinabi niya ang lahat ng iyon dahil kapag kasama niya si Akiro, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Bago pumasok sa bilog, hindi maiwasan ni Akiro na mag-isip kung maibabalik ba siya nito sa kanyang mapayapang buhay kung gugustuhin niya ito. Mabilis na sumagi sa isip niya ang kaisipang iyon, ngunit agad niya itong itinaboy. Kailangan muna niyang makaganti, kaya hindi pa dapat ipagkaloob ang kahilingang iyon. Pagkatapos makapasok sa bilog, natagpuan ng grupo ang kanilang mga sarili sa harap ng banal na puno. Natigilan si Rosie, at inanunsyo ng pusa na nasa kontinente sila ng kagubatan, ang lupain ng mga elves. Nangangahulugan ito na malayo na ang kanilang narating, ngunit hindi iniisip ni Akiro na masamang lugar ang patutunguhan nito. Sa kabilang banda, nababalisa si Rosie dahil hindi pa siya handang bumalik. Nang sandaling iyon, kailangan siyang iligtas ni Akiro mula sa pagtama ng palaso. Sumigaw si Rosie kay Akiro habang gumagamit ito ng kanay upang ilihis ang isa pang palaso at sumugod sa umaatake. Agad siyang nagpakita sa likod ng elf at binalaan itong manatiling tahimik maliban kung gusto niyang mawala ang kanyang ulo. Dinala siya ni Akiro sa lupa kung saan nakilala siya ni Rosie bilang si Gladius. Ipinaliwanag ni Gladius na pumunta lang siya upang mag-imbestiga sa isang kakaibang liwanag at nagulat nang makita si Rosie, na tinawag niyang traidor ng bansa. Natakot si Rosie nang ibunyag niya ito, at nagpatuloy si Gladius sa pagsasabing hindi na siya isang prinsesa. Walang lugar para sa kanya sa kaharian, kaya sinabihan niya itong tumakbo na parang duwag. Patuloy niya itong iniinsulto, ngunit hindi ito tinanggap ni Akiro, at pinabagsak niya si Gladius. Ipinaliwanag ni Akiro na kinasusuklaman niya ang mga taong nagdadadaldal tungkol sa mga bagay na hindi niya man lang hiniling, at nagpasalamat si Rosie sa pagtatanggol sa kanya. Sa kasamaang palad, itinuro ni Akiro na huli na siya dahil napalibutan na sila. May mga elves sa lahat ng dako, at biglang nagpakita ang kapatid ni Rosie mula sa kung saan. Ang pangalan niya ay Kayla, at nadismaya siya nang makitang bumalik na si Rosie. Galit na galit pa rin si Kayla sa ginawang paghawak ni Rosie sa kanya noon, kaya ipinahayag niya na babayaran ni Rosie ang kanyang mga kasalanan sa pagkakataong ito. Malinaw na kinasusuklaman ni Kayla ang kanyang kapatid, at napagtanto ni Akiro na mas malaki ang alitan sa pagitan nila kaysa sa inaasahan niya. Ang pagbabalik tanaw sa nakaraan ay nagpapakita ng panahon kung kailan pinanood ni Rosie ang kanyang kapatid na pumasok sa labanan. Ito ay isang laban-laban sa kanyang sariling mga gwardya, at hindi maiwasan ni Rosie na humanga sa kamanghamanghang mga kasanayan ng kanyang kapatid. Naisip ni Rosie na si Kayla ay mas kahanga-hanga kaysa sa kanya dahil pinagbubuti ni Kayla ang kanyang sarili araw-araw. Ipinaalala sa kanya ng gwardya ni Rosie na kahit nakahanga-hanga si Kayla, si Rosie ang mamumuno sa bansang elf balang araw. Kalaunan, isiniwalat ni Gladius na ayaw na niyang pakasalan si Rosie. Ito ay isang arranged marriage, kaya sinabi niya sa kanya na kailangan niyang dalhin ang issue sa hari. Dumating si Kayla upang lalong palalain ang sitwasyon nang sabihin niya kay Rosie na siya ay isang bagay na tinatawag na anak ng Blight. Sa kalaunan, si Rosie ay inakusahan ng paggawa ng isang kasalanang hindi mapapatawad, at walang nakinig nang ipagtanggol niya ang kanyang kawalang kasalanan. Ang mahalaga lang sa mga gwardya ay siguraduhin na ang anak ng Blight ay hindi kailanman uupo sa trono dahil ito ay nararapat na pagmamayari ni Kayla. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi lang ni Rosie sa kanyang kapatid na aalis siya, ngunit tumanggi si Kayla na palayain siya. Agad na ipinagtanggol ni Akiro si Rosie sa pamamagitan ng pagsasabi kay Kayla na bawasan ang kanyang pagiging agresibo, ngunit hindi maintindihan ni Kayla kung bakit niya kakampihan ang isang kriminal. Ipinakilala ni Akiro ang kanyang sarili bilang isang palakaibigang asasin sa kapitbahayan at ipinaliwanag na si Rosie ay isang taong nakilala niya kamakailan lamang. Idinagdag ni Kayla ang pananakit kay Gladius sa listahan ng mga krimeng nagawa ni Rosie, ngunit tapos na si Akiro sa pakikinig sa kanyang retorika at hiniling na malaman kung bakit niya patuloy na iniinsulto si Rosie. Inihayag ni Kayla na binigyan siya ni Rosie ng lason na nakabalat kayo bilang isang healing potion. Walang sino man ang pinapayagang manakit ng isang maharlika, kahit na ibang maharlika, kaya dapat parusahan si Rosie. Nandidiri ang lahat ng gwardya nang marinig muli ang ginawa ni Rosie, ngunit iginiit ni Rosie na talagang healing potion iyon.
Gayunpaman, walang naniwala sa kanya, at pinasalamatan ni Kayla si Akiro sa pagsuko ng isang pag-anti. Pagkatapos, may ginawa si Kayla gamit ang kanyang mga mata, at binalaan ni Rosie si Akiro na huwag tumingin sa mga ito. Gayunpaman, huli na ang lahat, dahil buong pagmamalaking ipinahayag ni Kayla na ginamit na niya ang kanyang kasanayan sa pagkabighani. Ang puso ni Akiro ay pag-aari na niya ngayon, kaya wala nang natitirang magkakampi kay Rosie. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng kirot si Rosie habang galit na kinakausap niya ang kanyang kapatid. Hiniling niya na balewalain nito ang nakakaakit na spell at humingi agad ng tawad kay Akiro. Sinabi ni Rosie na mali ang pagkontrol sa nararamdaman nito, at nilalampasan ni Kayla ang hangganan sa pamamagitan ng pag-alis nito sa kanya. Nabigla si Kayla nang makitang galit ito sa unang pagkakataon, at itinuro niya na hindi pa nagalit ng ganito si Rosie dati. Nang sandaling iyon, natigilan ang dalawang babae nang sabihin ni Akiro sa kanilang dalawa na kumalma dahil hindi man lang gumana ang spell sa kanya. Hindi pa ito nangyari kay Kayla dati, kaya ipinaliwanag ng pusa na ang skill ay hindi gumagana sa isang taong mas mataas ang antas. Tumanggi si Kayla na maniwala na may mas malakas kaysa sa kanya, ngunit walang pakialam si Akiro at gusto lang niyang aminin nito na niloko niya ang sarili niyang kapatid. Nagtiwala na si Akiro kay Rosie at nagdududa na sasaktan niya ang isang inosenteng tao. Gayunpaman, tumanggi si Kayla na gawin ito, at sa halip ay inutusan niya ang lahat ng kanyang mga gwardya na tapusin si Akiro. Naghanda ang ating bidang si Akiro na tapusin silang lahat gamit ang kanyang mga kapangyarihang anino, ngunit naligtas ang kanilang buhay nang dumating ang hari. Hiniling ng hari na malaman kung ano ang nangyayari, at pinatahimik niya ang isang gwardya na sumubok na sabihin na si Rosie ay nakagawa ng isang malaking kasalanan. Gusto niyang makarinig ng direkta mula kay Kayla, ngunit nabigla ito. Dapat ay nasa labas siya para mag-inspeksyon, at hindi niya inaasahan na babalik siya ng ganito kaga. Hiniling ng hari na sagutin na lang niya siya, kaya ipinagtanggol ng mga gwardya si Kayla at itinuro na wala siyang ginawang mali. Isinisisi nila ang lahat kay Rosie, ngunit alam ng hari na gumamit si Kayla ng mesmerize skill sa lahat ng tropa. Sinabihan niya itong Ida spell agad at idineklara na ipapataw niya ang parusa sa kanya mamaya. Humingi ng tawad ang hari kay Akiro dahil sa pagtatangka ng kanyang anak na atakihin siya ng napakarami, ngunit sinabihan din niya si Akiro na umalis kaagad. Sinubukan ni Rosie na ipaliwanag na iniligtas ni Akiro ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na makalabas sa piitan, ngunit walang pakialam ang hari. Anuman ang dahilan, ang ibang lahi ay hindi pinapayagang tumuntong sa lupain ng mga elves. Nagpasya si Rosie na kung ganoon nga, sasama na lang siya kay Akiro, ngunit ikinagalit ito ng hari. Siya ang kahalili nito gusto man niya or hindi, at tungkulin niyang pamunuan ang kaharian balang araw. Gayunpaman, sumingit si Akiro sa pamamagitan ng pagturo na si Rosie ay may sariling isip, kaya may karapatan siyang magdesisyon kung ano ang gusto niyang gawin. Pagkatapos ay tinawag ng hari si Akiro na isang tagalabas at sinabihan itong lumayo sa sitwasyon. Kinilala ni Akiro na isa nga siyang tagalabas, ngunit lalo lamang nitong pinapadali ang mga bagay para sa kanya. Ang pagiging isang tagalabas ay nangangahulugan na hindi niya kailangang sundin ang mga utos ng hari, at nagbabala si Akiro na handa niyang gawin ang lahat upang ipagtanggol ang pinili ni Rosie. Ito ay isang malinaw na banta, at napansin ng hari ang ginawa ni Akiro kay Gladius. Malinaw na gagawin talaga ni Akiro ang lahat. Kaya, nakakagulat na hinamon siya ng hari sa isang tunggalian. Ang mananalo ang siyang magdedesisyon, ngunit idineklara ng hari na si Kayla ang lalaban bilang kanyang kinatawan. Hindi umatras si Akiro kahit isang sandali, kaya lahat sila ay tumungo sa lugar ng labanan sa ilalim ng banal na puno. Sa kanilang paglalakbay, naisip ni Akiro kung ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Blight. Ayon sa alamat, kapag ang isang pares ng maharlikang kambal ay ipinanganak, ang isa sa kanila ay hindi magiging kamukha ng kanilang mga magulang. Ang batang iyon ay isang anak ng salot, at wala silang dadalhin kundi kapahamakan sa lupain ng mga elves. Inakala ng pusa na iyon ay isang alamat na matagal nang nawala. Ngunit ang pagkapanganak kay Rosie na may ibang kulay ng buhok at mata kaysa sa kanyang mga magulang ay nagpapaniwala sa mga tao na hindi ito isang alamat. Gayunpaman, namula si Rosie nang ituro niya na ang mga katangiang iyon ay talagang maganda. Bago ang laban, nagbabala si Rosie na si Kayla ang pinakamagaling na elf swordsman na nabubuhay.
Nagulat si Akiro nang marinig kung gaano hinahangaan ni Rosie ang kanyang masamang kapatid, kaya ipinaliwanag ni Rosie na sila ay dating napakalapit. Nakita mismo ni Rosie kung paano walang sawang nagsikap si Kayla na mapabuti ang kanyang sarili, at mahal pa rin ni Rosie ang kanyang kapatid. Inutusan ng hari si Kayla na patunayan ang kanyang sarili bilang maharlika sa labanang ito, at nangako siyang mananalo. Naghanda ang mga mandirigma para sa labanan, ngunit iniisip ni Kayla kung talagang iniisip ni Akiro na kaya niyang manalo nang hindi binubunot ang kanyang espada. Tiniyak sa kanya ng may kumpiyansang si Akiro na para ito sa kanyang sariling kabutihan dahil ayaw niyang magkamali at wakasan ang kanyang buhay nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay ginamit ni Akiro ang sandaling ito upang pasalamatan si Rosie sa pagkagalit niya para sa kanya kanina noong kinukot siya sila ng hari. Nagpapasalamat siya para dito, kaya sinabi niya kay Rosie na malaya siyang gawin ang anumang gusto niya pagkatapos niyang manalo. Nagsimula ang laban, at agad na nasabi ni Akiro kung bakit itinuturing na pinakamahusay si Kayla sa mga elves. Pinagmasdan ng pusa ng mabuti at itinuro na kahit na mahusay si Kayla, mayroon pa ring kalamangan si Akiro. Madali niya itong nalabanan, at binalaan niya si Kayla na sumuko bago pa ito masaktan. Tumanggi si Kayla na tumayo lamang doon habang kinukot siya, kaya gumamit siya ng isang nakakatakot na pag-atake. Nabigla si Akiro rito, ngunit nagawa pa rin niya itong iwasan, at nagulat ang pusa na ginamit nito ang wind element buff. Ipinaliwanag ni Rosie na ito lang ang mahika na magagamit ng kanyang kapatid, ngunit ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para makabisado ito. Ipinakita ni Kayla ang mahusay na kontrol na ito, ngunit iniwasan ito ni Akiro at tinanong si Kayla kung bakit siya umiiyak. Itinuro ni Kayla na ang kanyang mukha ay may malinaw na ngiti, ngunit nahal ata ni Akiro na peke ito. Ikinagalit ito ni Kayla, kaya mas naging agresibo siya sa kanyang mga pag-atake, ngunit madali namang nakasunod si Akiro sa kanya. Ipinaliwanag niya sa kanya na mahal pa rin siya ni Rosie kahit na matapos ang lahat, kaya nagmakaawa siya sa magkapatid na magkaayos na lang. Tumanggi si Kayla at ipinahayag na hindi siya kailanman makikipagkasundo sa babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ang kanyang susunod na pag-atake ay nagawang itulak si Akiro pabalik, ngunit nababaliw na siya, at lahat ng nasa paligid ay nagsisimulang makaramdam ng panganib. Inutusan ni Akiro ang pusa na protektahan si Rosie, at nagsimulang mawala si Kayla sa galit. Wala na siyang natitira, at lahat ng ito ay dahil kinuha lahat ng kanyang magaling na kapatid. Sa pagbabalik tanaw, makikita kung gaano kalapit ang magkapatid noon. Hindi nagustuhan ni Rosie kung gaano siya naiiba sa lahat, ngunit laging naroon si Kayla upang sabihin sa kanya kung gaano siya kaganda. Isang araw, sinuri ang mga kakayahan ni Rosie, at isang kamangha-manghang bagay ang natuklasan. Lumalabas na si Rosie ay isang espiritista, tulad ng mga naririnig lamang sa mga alamat. Ang espiritista ay isang mensahero mula sa mga Diyos na kayang ibaluktot ang mundo sa kanilang kagustuhan kung ang kanilang mga kapangyarihan ay gigisingan. Siyempre, natuwa ang mga elves na marinig ito dahil malaki ang maitutulong nito sa kaharian. Gayunpaman, sa araw na iyon tumigil ang lahat sa pag-aalala kay Kayla. Dahil dito, ayaw tumigil ni Kayla hanggat hindi niya nababawi ang lahat. Ang kapangyarihan ni Kayla ay talagang nawawalan na ng kontrol ngayon, kaya binigyan ni Gladius si Rosie ng isang bagay upang iligtas ang kanyang kapatid. Pagkatapos, natigilan ang hari nang makita niya ang ginagawa ni Rosie. Nakahawak siya sa isang sanga mula sa banal na puno, at mayroon itong mga kapangyarihang nagpapadalisay. Ang mga kapangyarihan ng sanga ay ginagamit sa lahat, at si Kayla ay nasaroon ng loob nang makitang nabibigo ang kanyang mahika. Ito ay kakilakilabot para sa kanya, dahil naniniwala siyang nawawala na naman ang lahat sa kanya. Ipinapalagay niya na sinusubukan ni Rosie na agawin ang lahat sa pangalawang pagkakataon, kaya nawala siya sa kabaliwan. Sinubukan ni Gladius na ipaliwanag na mali ang lahat ng ito, ngunit wala itong silbi. Ang kanyang pinakamalakas na atake ay naisagawa na, at napagtanto ni Akiro na hindi niya ito maiiwasan dahil masasaktan ang mga tao sa likuran niya. Sa halip, tinawag niya ang kanyang mahika ng anino at inutusan itong lamunin ang lahat. Ito ay isang labanan sa pagitan ng kanilang mga kakayahan, ngunit hindi maganda ang hitsura. Buong buhay na pinaghirapan ni Kayla na maperpekto ang kakayahang ito, kaya nangingibabaw ito sa mahika ng anino ni Akiro. Bigla, naging madilim ang mga bagay habang lumalakas ang anino ni Akiro.
Nagsisimula itong manalo sa labanan, ngunit malapit na rin itong burahin si Kayla sa buhay. Ayaw siyang tapusin ni Akiro, kaya agad niyang binago ang plano at inutusan ang anino na lamunin na lang siya. Ginawa ng anino niya ang itinagubilan, at natabunan si Akiro ng madilim nitong liwanag. Maraming bagay na ang nakita ng pusa sa buong buhay niya, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Akiro. Inakala niyang isa itong uri ng shadow element buff, ngunit mabilis na naging malinaw na ibang-iba ito. Sinubukan ni Kayla na umatake muli, ngunit sa pagkakataong ito ay madali siyang itinulak ni Akiro habang kinakansela rin ang kanyang mahika. Itinuro ni Akiro kung paano pakiramdam ni Kayla ay walang nakakapansin sa kanya, ngunit sa katotohanan, hindi niya lang pinapansin ang mga taong nakakapansin. Natatakot si Kayla na baka kutsain siya ng iba pagkatapos matalo, at nasaktan siya nang makitang dumiretso si Gladius kay Rosie matapos magwala ang kanyang spell sa kanya. Ipinahayag ni Rosie na si Gladius ay hindi nasa ilalim ng kanyang spell sa unang lugar, ngunit tumanggi si Kayla na maniwala sa kahit ano at hiniling na lang na matanggap na niya ang kanyang parusa. Gayunpaman, nakakagulat na sumingit ang hari, at idineklara na siya ang dapat parusahan. Ipinaliwanag niya na walang kinuha si Rosie kay Kayla dahil siya talaga iyon. Hindi maintindihan ni Kayla, kaya isiniwalat ng hari ang kakilakilabot na katotohanan. Itinago niya ang tunay na mga alaala ni Kayla mula sa kanya, kaya't itinapon niya ngayon ang kanyang kasanayan sa paglimot upang ipakita sa kanya ang lahat. Ipinapakita ng nakaraan na si Kayla ay desperado na magsanay at lumakas tulad ng dati. Papasok siya ng palalim sa mga piitan sa pag-asang makalaban sa mas malalakas na halimaw. Gayunpaman, isang araw, ipinaliwanag ng isang misteryosong tao na hindi na siya makakapagpatuloy sa paglakas sa ganoong paraan, at mayroon siyang mas magandang ideya. Binigyan niya si Kayla ng isang bagay at ipinaliwanag na magbibigay daan ito sa kanya na ipatawag ang mga halimaw, perpekto para sa pag-level up. Sinubukan itong gamitin ni Kayla, ngunit ang mga halimaw na inilabas nito ay masyadong malakas. Sinubukan niyang tumakas, ngunit sinundan lang siya ng halimaw. Ang mga halimaw na labyrinth ay karaniwang hindi nakakalabas, ngunit sa ilang kadahilanan, ang mga ito ay lumabas. Ayaw niyang saktan nila ang ibang tao, kaya nagpa siya si Kayla na pigilan niya sila doon. Sinimulan ni Kayla na labanan ang bawat isa sa kanila, ngunit dumating si Gladius dinagtagal at binalaan siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Gusto lang siyang protektahan ni Gladius, ngunit isa sa mga halimaw ang tumapos sa kanyang buhay. Nasawi nga si Gladius ng araw na iyon, at nangyari ang lahat sa harap mismo ni Kayla. Halos winasak ng pagkakasala mula sa araw na ito ang isipan ni Kayla, kaya nadama ng hari na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang palimutan ito. Pagkatapos ng lahat ng iyon, si Rosie ang tunay na nagligtas sa araw na iyon. Ginamit niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa spellcraft at lumikha ng dalawang kasanayan sa mahika. Ang isa ay grabidad, at ang isa pa ay muling pagkabuhay. Nagawa ni Rosie na buhayin muli si Gladius. Upang maiwasan ang pakiramdam ni Kayla ng pagkakasala, nagpa siya ang hari na iwanan ang kanyang spell sa kanya. Ngunit nangangahulugan din ito na kailangan pang gumawa ng iba pang mga hakbang. Mula sa pananaw ni Kayla, tila tinatalikuran siya ng lahat, ngunit sa katotohanan, lahat ay nagkukulong lamang upang pigilan siyang malaman ang katotohanan. Hindi naiiba ang hari rito, dahil dumidistansya rin siya. Alam niya na kung mapapatunayan ni Kayla na karapat-dapat siya sa kanyang tunggalian laban kay Akiro, magagawa niyang ipagmalaki ang kanyang sarili kahit hindi umaasa sa kanyang kasanayan sa pagkabighani. Gusto ng hari na magkaroon siya ng ganitong kumpiyansa upang umasa bago niya ibunyag ang katotohanan sa kanya. Napagtanto ni Akiro na ginamit lamang siya, at ipinaliwanag ng hari na dahil mas malakas si Akiro kaysa sa inaasahan niya, kailangan niyang ibunyag ang katotohanan sa paraang nakakakumbinsi. Kung tungkol kay Gladius, gusto lang niyang paghiwalayin ng magkapatid bago pa lumala ang kanilang puot. Kaya naman tinulungan niya si Kayla na ipatapon si Rosie, at nagulat si Kayla na ginawa niya ang lahat ng hindi nasa ilalim ng kontrol ng kanyang spell. Lumabas na isang dahon mula sa banal na puno ang nahulog sa katawan ni Gladius habang binubuhay siya ni Rosie, kaya immune siya sa kanyang kasanayan sa pagbighani. Lumabas si Gladius sa sarili niyang katotohanan nang ibunyag niya na nabighani lang siya sa walang humpay na pagsisikap ni Kayla na mapabuti ang sarili. Hindi niya mapigilan ang sarili niya, kaya humingi siya ng tawad sa pagkabigo.
Nagsimulang umiyak si Kayla nang sa wakas ay napagtanto niya na napagkamalan niya ang lahat ng kanilang kabaitan bilang kapabayaan. Pagkatapos ay sinisi niya ang lahat sa kanyang kapatid, na siyang nag-ayos ng lahat ng kanyang nasira. Labis siyang nalungkot sa kanyang sarili, ngunit pinigilan ni Rosie ang kanyang pagbagsak upang ituro kung gaano siya kahanga-hanga. Ipinaalala niya kay Kayla kung gaano siya kabait at mapagmalasakit at sinabihan ang kanyang kapatid na magtiwala sa kanya dahil naaalala niya ang lahat. Sa wakas ay nagkaayos ang magkapatid nang humingi ng tawad si Kayla at nagamot ang kanyang mga sugat. Kalaunan, inamin ng hari na nanalo si Akiru sa tunggalian, kaya nagdaos siya ng isang welcoming party para sa kanya. Gusto lang siguraduhin ni Akiru na malaya si Rosie na gawin ang gusto niya, kaya kinumpirma ng hari na siya ay isang lalaking tumutupad sa kanyang salita. Sinabi ng hari na malaya na siya, kaya ipinaliwanag ni Akiru na ang kanilang unang destinasyon ay ang kontinente ng mga halimaw. Ayon sa pusa, ito ang perpektong lugar para gumawa ng mga armas, at may ideya siya. Pagkatapos, sinabihan ni Rosie si Akiru na gamitin ang tunay niyang pangalan. Karaniwan ay tinatawag lamang siya nito bilang ikaw or ito, ngunit binanggit niya ang pangalan nito isang beses bago ang tunggalian. Gusto niyang ulitin ito ni Akiru, kaya naman ginawa ito ni Akiru. Medyo nasiyahan siya rito, kaya pinaulit-ulit niya itong sinabi. Pagkatapos ng halos 5 beses, nasiyahan si Rosie, ngunit tinawag lang siya ni Akiru na weirdo. Nangako si Rosie na sasamahan siya saan man siya magpunta, at ipinahayag niya na sila ay magsasama magpakailanman. Tinawag siya ni Akiru na babae dahil sinabi niyang ayos lang sa kanya iyon, ngunit mabilis niyang naitama ang sarili sa pamamagitan ng pagbanggit sa tunay niyang pangalan. Nakamasid ang pusa sa malapit, ngunit hindi siya makapaniwala kung paano kumilos ang dalawa na parang mga bata. Sa ibang lugar, nakita natin na ang iba pang mga bayani ay nasa isang bangka. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang maghintay kay Akiru, ngunit hindi na sila makapaghintay pa. Nalampasan na nilang lahat ang antas ng mga halimaw sa Yamato, at kailangan nilang makahanap ng paraan upang patuloy na lumakas. Nakita natin na sumama na rin si Gilbert sa kanila, at itinuro niya na ang lahat ay lumakas ng husto kaya kakailanganin nila ng mga pag-upgrade ng armas. Ito ang susunod na hakbang bago labanan ang Demon Lord, at ang pinakamagandang lugar para ma-upgrade ang kanilang mga armas ay ang kontinente ng mga halimaw. Nagpaalam si Rosie sa kanyang kapatid bago sila umalis, at sinabihan ni Gladius si Akiru na alagaan siya. Tinawag ng hari si Gladius sa pagsasabing alam ng lahat ang tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Kayla, at sinabi niya na nasa kanya na ang desisyon ngayon. Inutusan ng hari ang ilang sundalo na samahan ang ating mga bida sa daungan dahil may mga pagdukot na nagaganap sa baybayin kamakailan. Kakabalik lang ng hari mula sa pag-inspeksyon sa isyong ito, ngunit itinuro ni Rosie na talagang malakas si Akiru, kaya alam niyang paprotektahan siya nito. Hindi maiwasan ng hari na mag-alala dahil siya ang kanyang ama, at sinabi niya na sasama pa nga siya kung kaya niya. Sinabi ng lahat na sasama sila sa kanya, ngunit tinanggihan ni Akiru ang lahat ng kanilang alok na tumulong. Habang paalis sila, nagtataka si Akiru kung bakit napakatahimik ng pusa noong nasa paligid sila ng hari ng mga elves. Ipinaliwanag ng pusa na kakaunti lang ang taong mabait sa mga demonyo at halimaw, ayaw niyang magdulot ng problema kay Akiru, kaya nagpakabait na lang siya. Ipinapalagay ni Akiru na pinapanood ng hari ng demonyo ang pusa, kaya hinulaan niya na magagalit ang hari ng demonyo kung masyadong kikilos ang pusa. Kinumpirma ng pusa na ang kanyang mga mata at tainga ay nakaugnay pa rin sa Demon Lord, ngunit hindi niya dinidiktahan ang kilos ng pusa. Ipinaalala ng pusa kay Akiru na naglilingkod siya sa kanya ngayon at wala siyang balak na pagtaksilan siya. Ayaw ni Akiru na may mangyaring masama sa kanyang pusa, kaya sinabi niya sa pusa na kung sakaling maglaban sila laban sa kanyang dating amo, gusto niyang kumampi ang pusa sa Demon Lord. Sinabi ng pusa na siya na lang ang gagawa ng kanyang desisyon pagdating doon. Ngunit taos-puso ang Demon Lord sa kanyang kahilingan na makilala si Akiru. Naisip ni Rosie na gustong makipagkaibigan ng Demon Lord kay Akiru dahil napakahusay niya sa huling laban na iyon. Pumayag ang pusa dahil ang ginawa ni Akiru noong huling labanan ay tiyak na pumukaw sa interes ng Demon Lord. Walang ibang makakagamit ng mahika ng anino, at nagpakita si Akiru ng kamangha-manghang kontrol dahil nagawa niyang takpan ang kanyang sarili dito.
Hindi nga sigurado si Akiro kung paano niya nagawa iyon dahil nangyari ito sa gitna ng matinding init ng panahon, at sinusubukan lang niyang pigilan itong kainin si Kayla. Pagkatapos, may napansin si Akiro sa kanyang detect presence skill, may nagpakita ng mga bandido, at mayroon silang bihag. Nagbanta sila na sasaktan ng bihag kung hindi itatali ng grupo ni Akiro ang kanilang mga sarili, ngunit nagulat ang mga bandido nang mapagtanto nilang si Rosie ang prinsesang elves. Nakahuli sila ng malaking isda, kaya hinulaan nila na isa sa kanilang mga mamimili ay matutuwa sa kanya. Sa kasamaang palad para sa mga lalaking ito, pumasok si Akiro sa stealth mode at agad silang pinaslang. Ginamit ng ating mga bida ang lubid ng mga bandido para itali sila, at pinalaya nila ang babae. Ang pangalan ng mamimili ay Graham, at inakala ni Akiro na siya ang nag-uutos sa mga bandido na gawin ang lahat ng pagdukot. Kinumpirma ito ng mga bandido at ipinaliwanag na si Graham ay isang maharlika sa Yurik, ang pinakamalaking bansa sa kontinente ng Beast Folk. Sinabihan ni Akiro ang mga sundalo na ibalik ang mga bandido sa kaharian, ngunit may utos sila na samahan ang prinsesa. Malapit lang ang daungan, kaya tiniyak sa kanila ni Akiro na magiging maayos sila. Di nagtagal, natagpuan natin ang ating mga bida sa isang barko kung saan ipinahayag ni Akiro na gusto niyang mag-level up pa. Hindi makapaniwala si Rosie na gusto niyang mas lumakas pa, ngunit pakiramdam ni Akiro ay malayo pa ang lalakbayin niya. Malakas man siya, sinabi niya na walang dapat sabihing samobra kapag sinisiguro niyang makakapaghiganti siya para kay Mithril. Ipinaliwanag ng pusa na ang lungsod ng daungan ay may labyrinth, at maaaring pataasin ni Akiro ang kanyang antas doon. Gayunpaman, aabutin ng ilang araw bago makarating doon, kaya ang magagawa lang nila ay mag-relax at mag-enjoy sa biyahe. Ito ang unang pagkakataon na maglakbay si Akiro sakay ng barko, at masaya siyang makakasama ang ating bida ng maraming oras. Hindi na siya makapaghintay na makita ang lahat ng kamanghamanghang mga bituin sa gabi kasama si Akiro, ngunit abala ang ating bida sa pagbabasa ng libro. Akala ni Rosie ay magkasama silang nagbabakasyon sa isang cruise, ngunit mas interesado si Akiro na mapabuti ang kanyang sarili. Sinabi niya na ang hari ay isang napakabait na tao dahil gusto niyang bigyan si Akiro ng Reg Along pamamaalam. Humingi si Akiro ng ilang libro, kaya binigyan siya ng hari ng ilan mula sa kanyang maharlikang aklatan. Nainis si Rosie, kaya tinawag niya sina Akiro at ang kanyang ama na mga makasarili, ngunit kahit isa sa kanyang mga salita ay hindi nadama ni Akiro. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang grupo sa Brute, ang kontinente ng mga halimaw. Labis pa ring naiinis si Rosie dahil ginugol ni Akiro ang buong biyahe sa pagbabasa. Sa daungan, napansin ni Akiro na ang lahat ng mabibigat na gawain ay ginagawa ng mga tao. Pagpasok nila sa lungsod, isang grupo ng mga beast folk ang nagsabi kay Akiro na iwanan ang elf at tumakbo. Ang mga lalaking ito ay kumilos ng napakatigas nang hindi nakinig si Akiro, at itinuro nila na ang isang maliit na tao ay walang pagkakataon laban sa mga beast folk na tulad nila. Mabilis na napagtanto ni Akiro na minamaliit ang mga tao rito, kaya kailangan niyang turuan ng leksyon ang mga beast folk na ito. Balak muna siyang ilubog ng mga beast folk sa lupa, ngunit huli na ang lahat dahil na-activate na ni Akiro ang kanyang shadow magic. Mabuti na lang at nagpakita ng awa si Akiro dahil sandali lang niya silang binulag. Natatakpan ng anino ni Akiro ang kanilang mga mata, kaya mahinahong sinabi ni Akiro sa kanyang grupo na maaari na silang dumaan ngayon. Hindi man lang masabi ni Rosie ang nangyari, at nagulat si Akiro na kahit siya ay hindi niya mahahalata ang kakayahan nito. Alam ni Akiro na kaya niyang burahin ang mga lalaking iyon sa mundo, ngunit ayaw niyang magdulot ng gulo pagkarating niya. Habang naglalakad sila sa lungsod, napansin ni Rosie na lahat ay takot sa pusa. Ipinaliwanag ng pusa na sa kontinenteng ito, kinatatakutan at kinamumuhian ang mga itim na pusa. Pagkatapos ng hapunan, tiningnan ni Rosie ang kanilang sitwasyon sa pagtulog at napagpasyahan na isa lang talaga ang kailangan nilang kama. Itinuro ng walang kaalam-alam na si Akiro na dalawa ang kanilang kama, kaya dapat nilang gamitin ang dalawa. Gayunpaman, mas mahusay ang pusa sa pagbabasa ng silid, kaya sinabi niya sa iba na lalabas siya sandali. Hindi maintindihan ni Akiro kung bakit, ngunit nagpasalamat si Rosie sa kanilang kaibigang pusa sa pag-alis. Naligo si Rosie, at bumalik siya upang makitang nakatulog na si Akiro. Halatang halata na pagod siya matapos ang mahabang biyahe, kaya sinabihan niya itong matulog ng mahimbing.
Gayunpaman, hindi makatulog si Akiro, at naisip niya kung paano imposibleng makatulog sa ganitong sitwasyon. Bumalik ang pusa kinabukasan, at natuwa siyang makitang nag-enjoy si Akiro kagabi.